Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2261 Malalasang amoy. Namula ang mukha ni Ye Fan, at sinabi niya nang may konsensya, hindi ba ito inayos ni Jillian? Hindi ko naman sinabi na magdadala ako ng kasambahay. Wala akong pakialam dyan, sabihin mo sa kanila, ihahanda ko ang transmission device. Sa mundong ito, mayroong isang kalamangan, na ang mga prehistoric na bato ay hindi maaaring gamitin, at ito ay magiging mas maginhawa upang maihatid ang mga ito sa hinaharap. Si Chu Yunyao ay dumiretso sa laboratorio na mukhang interesado. Huwag kalimutang tulungan akong mahanap si Chinger. Nagmamadaling sumigaw si Ye Fan. Ngunit ikanaway ni Chu Yunyao ang kanyang kamay, napakalaki ng saklaw, ang network lang ang masusubaybayan ko, at si Tuyo at ang iba pa ang may pananagutan sa iba. Walang pagpipilian si Ye Fan. Sa katunayan, masyadong abala si Chu Yunyao para ituro siya. Sa sandaling ito, hindi nagpaliban si Ye Fan, at nagmamadaling nakipag-ugnayan muli kina Tuyo at Moren, at hiniling kina Yingwei at Jingxing na maghanap sa dasheng at wilderness sa paraang malakarpet. Para kay Ye Fan, ang ibang impormasyon ay hindi mahalaga sa ngayon, ang kaligtasan ni Ye Wanqing ang pinakamahalagang bagay. Sa pagkakataong ito ay kinuha ang babae, at mas lalo pang naramdaman ni Ye Fan na matagal na niyang itinuring siya bilang sarili niyang kapatid at labis na nagmamalasakit. Pagkatapos ng lahat, sina Ji Wanqing at Ji Wanqing ay nagkaroon na ng napakagandang relasyon sa Earth, at ang ganitong uri ng relasyon ay nagpatuloy at naging mas matatag. Sa kalagitnaan, tumawag din ang telepono ni Ye Wangto. Kamusta ang sitwasyon? Si Ye Wangto ay halatang hindi nasisiyahan, bakit hindi mo ipinaliwanag kaagad ang ganoong kalaking bagay sa aking ama? Let Shui Bo ay tell me. Ngumiti ng mapait si Ye Fan. Akala ko ay walang kabuluhan na sabihin sa iyo, ngunit iniligtas ko pa rin ang ilang mukha at sinabing, hindi pa ba ito katatapos? Mahirap ang mga pakpak, at plano mong hawakan ang lahat ng mag-isa. Kung ikaw, may kakayahan talaga, paano maagaw ang kapatid mo? Galit na tanong ni Ye Wangto. Medyo nagulat si Ye Fan, kaya, may pakialam ka pa rin kay Chinger. Kahit ano, biological daughter ko yun, akala mo ba ikaw lang ang may pakialam sa kanya? Para sa isang pinili na ipinanganak sa isang angkan na tulad niya, mas mainam na hayaan siyang hindi mapansin sa angkan. Protektahan. Sa pagkakataong ito, bagamat medyo naiiba ang sitwasyon, halatang nalaman ng kabilang partido na nagmamalasakit ka sa kanya, kaya siya ay kikidnap. Hindi ka ba nagmuni-muni? Nagturo ng leksyon si Ye Wangto. Natahimik si Ye Fan. Kailangan niyang sabihin na ang mga salitang ito ay may katuturan. Dahil talaga sa pagmamalasakit niya kay Ye Wanqing kaya siya inagaw ni Yun Songhe. Kung hindi siya sineseryoso ni Ye Wanqing, wala itong silbi. Mukhang hindi gaanong mahal ni Ye Wangto at ng kanyang asawa ang anak na ito sa loob ng maraming taon, at mayroon din silang tiyak na layunin ng proteksyon. Kung tutuusin, imbes na maging tampulan ng pambabatikos ng publiko, mas mabuting hayaan na lang siyang walang pakialam, mas madali. Anak, sabihin ko sa iyo, gaano man kalakas ang isang tao, kailangan pa rin niya ng mag-aalaga sa kanya. Hanggat siya ay isang tao, ang isang taong may laman at dugo at mga tanikala ay hindi kailanman magiging hindi magagapi sa mundo. Alam kong marami kang tinatago sa akin, pero ito hindi mahalaga. Kailangan mo lang tandaan ang isang bagay, kahit na walang Ji Xuanyuan. Ang Shenlong clan din ang number 1 clan sa mundo. Ngunit kung wala ang Shenlong clan, walang Ji Xuanyuan. Walang Chiyo o Emperor yan. Isipin ito para sa iyong sarili, at pagkatapos ay isaalang-alang ang pagkuha sa ano ang dapat kong gawin. Ang mga salitang ito, ngayon ko lang sasabihin, magagawa mo ito sa iyong sarili, bamantong hininga si Ye Wangto. Si Ye Fan ay nakaupo sa silid na tulala, hindi maipaliwanag sa kanyang puso, na para bang may puwang na nabasag, at may mainit na agos na hindi pa nakarerating doon, na bumubulusok. Siya ay tinuruan at inaalagaan ng kanyang mga nakatatanda. Si Pangulong Li, He Huang, Tita Jiang, Nie Wuyo. Lahat ay tunay na nagmamalasakit sa kanya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pakiramdam na ang isang ama lamang ang makapagbibigay, tulad ng isang magaspang ngunit nagninangas na palad, ay talagang hinahaplos ang kanyang ulo, si Ye Fan ang unang pagkakataon, at may malalim na pakiramdam. I see, Dad. Ngumiti si Ye Fan at tumango. Saglit na natahimik si Ye Wangto sa kabilang dulo ng telepono bago nagpatuloy, nagsumite ng truce letter, ang Barbarian Royal Court. Sa pagkakataong ito, mukhang seryoso at sinsero ang Barbarian na haring si Bukahar. Nagplano na akong dalhin ang iyong ina at ang iba pa, magmadaling bumalik sa imperial na lungsod sa lalong madaling panahon, tiyak na darating ang banal na emperador bago ang imperial na pagsusuri. Dapat mong bigyan ng higit na pansin ang mga gawain ng iyong kapatid na babae, at ang prinsesa at si Shuibo ay aalagaan din sila ng mabuti. Iba pang mga bagay, ang muling pagtatayo ng tirahan ng Hao, at iba pa. Oo, gagawa ako ng desisyon para sa aking ama pagbalik ko. Sumang-ayon si Ye Fanjing isa-isa at gusto niyang ibaba ang tawag, ngunit si Ji Soxin doon ay nagmamadali at kinuha muli ang telepono. Fanner, anak, hindi ka ba nasaktan? Huwag makipagsapalaran.
Sa dami ng namatay, ayaw ni nanay na ma-accident ka. Ang pagkidnap kay Chinger ay wala sa iyong negosyo, kaya huwag kang gagawa ng anumang katangahan. Kailangan nating maghintay para makabalik tayo. Dahil sa pag-aalala ni Ji Soksan, hindi na makapagsalita si Yefan, kaya kinailangan niyang makinig ng masunurin at magbigay ng katiyakan. Pagkatapos ng tuluyang malaya, nagpalipas ng isa pang gabi si Yefan sa pag-aayos ng Xuanwei Zhenjing na nilinang ni Su Qingzhou noon. Nakakuha siya ng inspirasyon mula kay Suwang at binago ang diskarting ito sa isang pamamaraan na makakaiwas sa mga mapanganib na cold energy beads. Kahit na ang epekto ay tiyak na hindi kasing ganda ng dati, sapat na ito upang tulungan si Su Qingzhou na unti-unting gumaling sa tulong ng kapangyarihang panggamot. Kapag si Su Qingzhou ay may isang tiyak na antas ng paglilinang, pagkatapos ay maaari na siyang magpatuloy ng hakbang-hakbang at lutisin ang problema ng malamig na hangin na mga butil ng mag-isa. Sa kasalukuyang estado ni Yefan, ang pagbabago ng ilang pamamaraan ay hindi isang problema. Matapos baguhin ang pamamaraan, sinimulan ni Yefan na ibigay muli ang gamot sa madaling araw. Sa mga race eta at halamang gamot, hindi nangangailangan ng maraming oras upang magbigay ng mga gamot. Matapos gawin ang unang mangkok ng sopas, hindi nang ahas si Yefan na ibigay ito kay Su Qingzhou ng direkta, ngunit siya mismo ang kumuha nito at dinama ang gamot. Matapos kumpirmahin na walang problema, pumunta si Yefan sa silid ni Su Qingzhou at ipinaliwanag ang plano sa paggamot sa babae. Asawa, si Chinger ay hindi pa nahahanap, bakit abala ka pa rin sa pagpapagamot ng sakit ng iyong asawa? Medyo nabahala si Su Qingzhou. Hinahanap ito ni Chinger. Walang silbi ang pagmamadali. Maglaan ng oras upang kontrolin ang iyong kalagayan. Mas mabuting huwag akong mag-alala, sabi ni Yefan. Matapos itong marinig ni Su Qingzhou, naramdaman niyang may katuturan ito, kaya sinimulan niyang pag-aralan ng mabuti ang Xuanwei mantra. Pagkatapos makinig sa pamamaraan ng pagsasanay, ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumislap ng may pag-aalinlangan, hindi ko alam kung bakit, ngunit palagi kong nararamdaman na ang pamamaraang ito ay tila narinig na noon pa, napakapamilyar nito. Natigilan ang puso ni Yefan, at nakaramdam siya ng kaunti sa kanyang puso. Tuwang-tuwa, talaga, pinakamainam na maging pamilyar dito sa lalong madaling panahon. Sa hinaharap, pagkatapos uminom ng gamot, gagamitin ko ang mga panggamot na katangian para linangin ang taktika na ito, at dapat kong ganap na magaling ang Heavenly Yin Vessel. Ang matingkad na mga mata ni Su Qingzhou ay puno rin ng sa tingin ng pag-asa, nakangiting tumango si Tianran at kinuha ang mangkok ng gamot. Pagkatapos humigop ng sopas, sumimangot si Su Qingzhou, ang kanyang pink na mukha ay nagpapakita ng hitsura ng hindi komportable. Anong mali? Nanikip ang puso ni Yefan, iniisip na may mali. Asawa, napakapait ng gamot na ito. Napaungol si Su Qingzhou at nagmamakaawa sa mahinang boses, maaari mo bang lagyan ng asukal? Hindi napigilan ni Yefan na matawa, bakit palagi kang naglalagay ng asukal sa iyong gamot dati? Hindi pwede. Kailangan kong itago ang lahat, ngunit ang gamot na ito ay talagang masyadong mapait at may malansang amoy. Su Qingzhou pouted. Sa pagkakita ng napakagandang asawa, hindi napigilan ni Yefan, kaya dali-dali niyang dinalhan siya ng candy, pinaghalo ng mabuti, at hinayaan siyang kunin. Pagkatapos inumin ang gamot, mabilis na lumitaw ang katawan ni Su Qingzhou na isang mainit na pag-aari ng gamot, na dam-alloy sa pagitan ng kanyang mga meridian. Xiaoshuo, simulan ang pagsasanay, subukan mo muna ito sa iyong sarili, at itatama ko ito para sa iyo kung nakita ko kung ano ang mali, udyok ni Yefan. Tumango si Su Qingzhou, umupo ng naka-cross-legged sa kama, at nagsimulang magsanay. Ang ikinagulat pa niya ay hindi na siya nakaramdam ng kakaiba pagkatapos linangin ang Xuanwei Zhenjing. Hindi nagtagal ay nalanghap niya ng maayos ang espiritual na enerhiya, na sinamahan ng mga nakapagpapagaling na katangian sa kanyang katawan, na nagpapalusog sa kanyang mga meridian. Isang hindi pa nagagawang kaginhawaan ang naging dahilan upang si Su Qingzhou ay gumawa ng mahina, pangilong na tunog ng ying nang hindi namamalayan. Natuyo ang bibig ni Yefan sa gilid, at napagtanto niyang hindi talaga niya kailangan ng tulong, kaya mabilis siyang umatras palabas ng silid. Sa wakas ay naging maayos ang planong pagpapagamot sa babae. Si Yefan ay nagbabalak na pumunta sa laboratorio ni Chu Yunyao upang makita kung gaano kabisi ang babae, ngunit biglang nakatanggap ng tawag. Kinuha ko ang phone ko at nakita kong si Jiang Qi iyon. Kabanata 2262 Trituhin. 2262. Hindi namatay ang batang ito, at medyo nagulat si Yefan. Pagkatapos kunin ang telepono, nagmula roon ang hindi mapakali na boses ni Jiang Qi, Your Excellency Sword God. Ay, napakahusay mong gumawa ng mga bagay-bagay. Hiniling ko sa iyo na tulungan akong tawagan si Huaximan, ngunit dumiretso ka sa bahay ko, biro ni Yefan. Napalunok si Jiang Qi at nagmamadaling nagpaliwanag, kamahalan na Sword God, ginawa ko ang mga bagay ayon sa iyong kahilingan, ngunit hindi ko talaga inaasahan na gagawin ni Zuo Hufawuhui ang ganoong bagay. Kinakausap kita this time dahil sa kandila. Tamang tagapagtanggol, gusto kong hilingin sa iyo na magkita. Tamang tagapagtanggol. Nagtaka si Yefan, ano ang problema niya? Hindi ko alam iyon, ngunit ang Candlelight Protector at Wu Wei Fa ay hindi parehong tao, hindi siya pareho.
Walang mali siya, paliwanag ni Jiang Qi. Talaga, saan niya gustong makipagkita? Nasa Liuyun Valley sa timog ng lungsod, ang tagapag-alaga ng kandila ay maghihintay sa iyo na magkita ngayong gabi, sabi ni Jiang Qi. I see you tonight. Pagkatapos ibaba ang telepono, mukhang nag-isip si Ye Fan, at tila may pagkakaiba pa rin ng opinyon sa loob ng Huaxaman. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-atake kagabi, si Ye Fan ay walang masyadong pakialam sa ugali ng mga nasa Huaxaman. Hindi na binalak ni Ye Fan na maghanda pa para sa pulong sa gabi. Nakapagdesisyon na siya kung paano ito gagawin. Pagkatapos maghintay sa labas ng silid para matapos si Su Qingzhou sa pagsasanay, pumasok si Ye Fan. Nang makitang mas maganda ang kutis ng babae, umakyat si Ye Fan para bigyan ang babae ng panibagong pulso. Asawa, paano ito? Kinakabahang tanong ni Su Qingzhou. Nakahinga ng maluwag si Ye Fan at nakangiting sinabi, ang iyong mga meridian ay naple usog ng husto. Mukhang talagang epektibo ang therapy na ito. Mas komportable din ang aking concubine. Sa unang pagkakataon, mainit ang pakiramdam ko, masayang sabi ni Su Qingzhou. Inabot ni Ye Fan at hinaplos ang buhok ng babae, gutom ka na, tara na, labas tayo para mananghalian. Are you going out to eat? Kakasira lang ng Hao residence. Siguradong busy ang asawa mo, right? Tanong ni Su Qingzhou. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, gaano man ako kabisi, hindi ko mapapagutom ang prinsesa kong baby. Gusto ko lang maghanap ng kaibigan at magtanong sa kanya ng isang bagay. Kaibigan? Sinong kaibigan? Kumurap si Su Qingzhou. Malalaman ko pagdating ng panahon, sabi ni Ye Fan. Sa paglabas, hinanap din ni Ye Fan si Chu Yunyao, ngunit ang babae ay abala sa pag-uutaw sa robot at pag-assemble ng transmission device, kaya't wala siyang oras upang bigyang pansin ito. Tumingin si Su Qingzhou kay Chu Yunyao na abala, ngunit sariwa ito sa isang sulyap. Hindi niya maintindihan ang mga high-tech na bagay na ito. Jiang Yulo, isang sikat na tindahan sa imperial na lungsod. Nakilala ng waiter si Ye Fan at ang kanyang asawa, at natural na masigasig, at dinala sila sa kahon. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng 3 araw na paghihiwalay, si Ye Fan ay hindi na isang hamak, ngunit isang kilalang makata, isang henyong doktor, at isang henyo ng angkan. Tingnan mo, concubine Ye at ang pinakamatandang prinsesa. Ito ay isang perpektong tugma. Hindi ba ang marquis ng Zhenbei ay inatake ng mga gangster? Si concubine Ye ay nasa mood pa ring lumabas para sa hapunan. Ano ang alam mo? Ang unang henyo ni Shenlang, gaano ka pa ba mag-aalaga? Huwag mong seryosohin ito. Nakaramdam ng labis na paghanga, at narinig ang lahat ng uri ng pambabula at papuri, masaya rin si Su Qingzhou para sa lalaki. Hawak ang braso ng lalaki, buong pagmamalaki ni Su Qingzhou na sinabi, asawa, ikaw ngayon ay isang henyo ng Shenlang clan. Ikaw ay isang all-rounder sa parehong sibil at militar na mga gawain. Ikaw ay sikat. Lahat ay tila gustong makipagkaibigan sa iyo. Hindi ako interesado. Ngumiti si Ye Fan at umiling. Tama, ang asawa ko ay isang Diyos ng espada, paano niya makikilala itong mga ordinaryong tao sa pangkalahatan? Matamis na ngumiti si Su Qingzhou, ang kanyang matingkad na mga mata ay puno ng matamis na lamang. Matagal na rin simula nung lumabas ako na may kasamang lalaki. Sa paglabas ko ngayon, hindi lamang naging mas komportable ang aking katawan, ngunit partikular na natuwa si Su Qingzhou na marinig ng iba ang pagpuri sa kanyang asawa. Tiningnan ni Ye Fan ang kanyang magandang ngunit matamis na asawa, at hindi niya maiwasang makaramdam ng emosyon. Kung ito ang dating Su Qingzhou, natatakot ako na hindi siya magpapakita ng ganoong ekspresyon at magsasabi ng mga ganoong salita. Kapag unti-unting gumaling ang katawan ng babae, hindi ko alam kung mananatili ang ganoong ngiti. Matapos maghintay ng ilang sandali sa kahon, isang matangkad na puting lalaki ang pumasok. Hoy! Concubine Ye! Long time no see. Nabalitaan ko na inatake ang Hao residence, bakit may oras ka pa para yayain akong maghapunan? Nandoon din ang panganay na prinsesa. Nakita na ni Wei Chen ang prinsesa. Ang taong dumating ay ang espesyal na sugo ng Odin Empire. Belvedere. Binati ni Ye Fan ang lalaki para maupo, at sinabing, nangyari na ang bagay sa Hao Mansion, kaya hindi ko mapigilan ang pagkain. Saglit na nawawala, at naisip lang kita, kaya gusto kitang i-chat. Kumusta ang ospital kamakailan? Likas na tuwang-tuwa si Belvedere, at agad niyang sinabi kay Ye Fan ang tungkol sa sitwasyon sa ospital kamakailan. Prinsesa Ye, kailan ka libre, maaari ka bang magturo ng ilang mga kamay? Sobrang miss ka ng aming mga doktor, iniaya ni Belvedere. Mag-usap tayo kapag may oras ka, halika, uminom. In-entertain ni Ye Fan si Belvedere, umiinom ng mga baso ng alak, at unti-unting nagsimulang magsalita ang espesyal na sugo na si Odin. Sinadya o hindi sinasadyang binanggit ni Ye Fan ang sitwasyon ng Odin Empire, at unti-unting lumawak mula sa mga bundok at ilog ng Odin Empire hanggang Air, Azazel, Exilin Yuan at iba pa. Unti-unti, mula sa bibig ni Belvedere, malamang na alam ni Ye Fan ang sitwasyon ng mga taong ito. Ito ay lumabas na pagkatapos na pumasok sa korte ng Diyos bilang isang salamangkero, si Ayer ay naging bagong orakulo mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Sina Azazel, Exilin Yuan at iba pa, dahil sa pagpapakilala ni Ayer,
ay nakakuha din ng matatag na posisyon sa militar ng Odin Empire. Sa kasalukuyan, ang mga taong ito ay nasa Odin Empire na at may magandang posisyon sa kapangyarihan. Belvelde, gaano nakatagal mula nang bumalik ka sa Odin? Well, ilang taon na, sabi ni Belvede na may burgundy na mukha, medyo kakaibang sabihin, sa nakalipas na ilang taon, sa imperyo, maliban sa mga dokumento, walang kaayusan para sa palitan ng mga tauhan. Pakiramdam ko, ang espesyal na sugo na ito ay inabandona ng imperyo. Hindi ko alam kung ano ang naging abala ng His Majesty King Arthur nitong mga taon. Ako. Orihinal na sinabi na ako ay magsasagawa ng kalakalan sa Dasheng, ngunit biglang walang paggalaw. Wala na ang caravan. Speaking of which, medyo nadismaya si Belvedere, tutal, mahirap para sa kanya na mapabuti ang kanyang katayuan bilang isang espesyal na sugo. Sumimsam si Yefan ng kanyang inumin at nagtaka, ibig mong sabihin. Hinarang ng imperyo ang ilang balita sa paglipas ng mga taon. Tama, ngunit kung wala ang dokumento ng kanyang kamahalan, hindi ako maaaring bumalik at basahin ito. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa bansa. Belvedere burp, ang hitsura ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Pagkatapos kumain, isinakay ni Yefan si Belvedere sa kotse. Matapos silang paalisan, si Su Qingzu ay nagtanong, asawa, nandito ka ba para sabihin sa akin ang tungkol sa espesyal na sugo ngayon? Ano ang nangyari sa Odin Empire? Umiling si Yefan, hindi ko pa alam, naghintay ako. Holy Emperor Royal Exam, dapat akong pumunta doon, sabay nating tingnan. Pwede ka din bang sumama sa concubine mo? Nagliwanag ang mga mata ni Su Qingzu. Siyempre, kapag gumaling ka, pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. Di ba sabi ko isasama kita sa buong mundo? Tumawa si Yefan. Si Su Qingzu ay mukhang umaasam, at emosyonal na niyakap ang lalaki, asawa, napakabait mo. Paano makakatagpo ang aking asawa ng napakabuting asawa? Hindi umiwas si Yefan sa mga taong dumarating at pumunta sa kalye. Hinalikan sa buhok, dahil ito ang nararapat sa iyo. Pagsapit ng gabi, nakita ni Yefan na malapit na ang oras, at pumunta siya sa Liuyungo, isang appointment sa Huaxaman. Siyempre, kung sakali, sa pagkakataong ito ay pinananatili ni Yefan sina Su Qingzu at Chu Yunyao sa ring space. Bagamat ayaw talaga ng dalawang babae na makasama sa iisang kwarto, para sa kaligtasan, kailangan nilang tanggapin ito sa ibabaw. Pagkatapos lumipad ng mahigit 1,000 milya, lumaong si Yefan sa isang lambak na napapalibutan ng puting ambon. Dahil sa topography, ang puting fog ay hindi nakakalat sa buong taon, kaya tinawag itong Liuyun Valley. Nandito na ako, lumabas ka na. Tumingin si Yefan sa tahimik na lambak, at mahinang sinabi, ang mga taong ito ay gustong magpanggap na multo, at maaga silang darating bukas, kaya kailangan nilang magtago. Kabanata 2263 Hindi ko gustong malaman. 2263. Tamang-tama, nang matapos siyang magsalita, nakita niya ang mga silhouette na lumabas mula sa ulap. Sa mga burol, sa mga puno, sa mga ilog, sa mga bato. Mayroong higit sa 100 mga tao sa isang solong figura, matanda man o bata, lalaki at babae. Ang lakas ng mga taong ito ay kahit na sa pinakamababang antas. Your Excellency Sword God, matagal ko nang narinig ang pangalan. Ito ang unang beses na nagkita tayo, at hiniling ko sa iyo na pumunta sa ganoong tigang na bundok. Sana ay hindi ka makakita ng mga tagalabas. Diretso sa harapan, lumabas ang isang babae na mukhang nasa 30s. Isang pula at itim na damit, na nagpapakita ng sexing baywang at tiyan, isang melon na mukha na may napakagandang makeup. Ang itim na buhok ay sinusuklay sa isang mahabang nakapusod, at isang maliit na pulang fan ang ginagamit bilang isang headdress. Sa ibaba ng palda, isang pares ng malalaking puting mahabang binti ang nakaambang, na nagpapakita ng kaakit-akit at kaakit-akit. At nakatayo sa tabi niya ay si Jiang Qi. Ang mukha ni Jiang Qi ay pangit, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Ang iyong kamahalan na Sword God. Ito ay. Bago pa matapos magsalita si Jiang Qi, sa likod ng babae, isang babaeng nakasuot ng berdeng damit na may gukon sa likod ay malamig na saway, tumahimik ka. Paano ka magsasalita dito? Mabilis na inikot ni Jiang Qi ang kanyang ulo, nanginginig sa takot. Natahimik sandali ang eksena, at daan-daang tao sa Huaxaman ang tila tahimik na naghihintay na magsalita si Yefan. Ikaw si Candlelight. Mahinang tanong ni Yefan. Tumango ang kaakit-akit na babae, oo, ang tamang tagapagtanggol ng Huaxaman, ang liwanag ng kandila, ay isang maliit na babae. Little girl, bakit daan-daang taong gulang ka na? Tumawa si Yefan. Ouch! Ngumisi ang Candlelight, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kidlat, Your Excellency Sword. Diyos, kung sasabihin mo yan, malulungkot ang mga tao. Ang ekspresyon sa mukha ni Zhuguang ay unti-unting naging seryoso, at sinabi niya ng may damdamin, mga kabataan, madaling mabalisa. Hinaploads niya ang buhok sa kanyang mga templo bago sinabing, pinapatawa ng iyong kamahalan na Sword God ang munting apprentice na ito ni Hizan, halika rito. Hanapin mo kami at magtipon tayo sa Imperial Mausoleum. Sa totoo lang, hindi naiintindihan ng batang babae kung ano ang iniisip ng iyong kamahalan na Sword God. Sa mga tuntunin.
Ng background, ang iyong kamahalan ay mula sa Shenlang clan, na hindi tugma sa ating Julie mula noong sinaunang panahon. Sa usapin ng relasyon, pinatay ng iyong kamahalan si Yi Zhenlaf, kahit na hindi ganap na kinakatawan ni San Shao ang Washu sect, siya rin ang kasalukuyang sect master. Makatuwiran na kami, ang Washu sect, ay nagbigay sa iyo ng pinakamalaking paggalang nang hindi naghahanap ng problema sa iyong kamahalan. Hiniling pa ng iyong kamahalan na magtipon kami sa Imperial Mausoleum. Nakikipagnegosasyon sa amin. Masyadong maraming isaalang-alang ang ating Huaximan. Eto na, karamihan sa mga tao sa paligid ng Huaximan ay nagpakita rin ng panghahamak sa kanilang mga mata. Nagpatuloy ang candlelight, gayunpaman, si San Shao ay talagang nasa magkabilang panig ng ilang at ng Demon God Kingdom, at iniunat niya ang kanyang kamay ng medyo malayo. Palihim na nagtatago sa marami sa atin, marami siyang nagawa na hindi maganda para sa Washu sect. Para lang sa puntong ito. Ang tagapagtanggol na ito at ang mga pinuno ng bulwagan dito ay naniniwalang lahat ay hindi nakakaawa na mamatay si San Shao. Sa makatuwid, hindi na namin ituloy ang usapin ng Yi Zhenshao. Gayunpaman, umaasa ako na ang inyong kamahalan na Sword God at ang mga tao ng Washu sa panig ng Wu Hui ay huwag mag-apoy ng apoy ng digmaan sa aming panig kapag wala ka ng aksyon. Tahimik na nakinig si Ye Fan sa candlelight, at pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, tapos ka na ba? Tumango ang candlelight, na nagpakita ng kaakit-akit ng ngiti, Your Excellency Sword God, ano sa palagay mo? Kung sumasang-ayon ka, paano kung imbitahan ka ng batang babae para uminom? Sabi ni Ye Fan na may blankong mukha, hayaan mo akong magkwento sa iyo. Kwento. Medyo nalilito ang liwanag ng kandila. Nang hindi naghihintay na magsalita ang kabilang partido, nasabi na ni Ye Fan sa kanyang sarili, nagpalaki ako ng isang mahalagang halimaw sa Hao Mansion. Ito ay napakabihirang, kaya binibigyang halaga ko ito. Hahayaan ko ang mga tagapaglingkod na bigyan ito ng pinakamainam na pagkain araw-araw. Pakainin ito ng pinakamahusay na tubig. Maayos naman sa umpisa, hanggang isang araw, dahil sa kakapusan ng stock, walang magandang karne sa Hao Mansion. Kapag tinanong ako ng alipin kung ano ang gagawin, sabi ko, pumunta ka at sabihin sa halimaw, kumain ka lang ng ordinaryong karne, at pagkatapos ay bigyan ito ng masarap. Bilang resulta. Ang halimaw na ito ay hindi lamang tumanggi na kainin ito, ngunit nagalit din at kinagat ang susunod na tao. Kaya ako mismo ang pumunta doon. Ang palengke, ngunit sa halip na bumili ng masarap na karne, bumili ako ng isang napakalaking palayok. Pinatay ko ang halimaw at nilaga ito. Sa pagsasalita nito, hinihintay ng candlelight ang lahat ng tao sa Huaximan na may mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pangit up. Sword God. Anong ibig mong sabihin? Hanggang ni Wu Wizuo ang umatake sa iyong Zhenbei Hufu. Sinundan namin ang Candlelight Guardians, ngunit hindi ka namin ginulo. Isang grupo ng mga Hallmasters ng Washu sect ang malakas na nagtanong. Nanlamig ang mga mata ng Candlelight, Your Excellency Sword God, gusto mong sabihin na naging mabait ka sa amin, pero walang awa kang nasuklian, kaya papatay ka na ngayon. Naiintindihan namin ang iyong kalooban, ngunit huwag kalimutan ito. Ngayon, kaming Huaximan ay hindi nakatanggap ng anumang pabor mula sa iyo. Wala kaming utang sa iyo, at hindi mo kailangang maging napakakitid ng pag-iisip. Sa mundong ito, imposibleng sundin ka ng lahat. Sa likod ni Zhuguang, sinabi ni Kainqi ang apat na sugo ng kaligrapya at pagpipinta ay malamig din at humakbang pasulong. Ang mga tao sa Huaximan ay may time na mga ekspresyon, at isang alon ng pamimilit ang pinakawalan, na parang daan-daang mga taluktok ng bundok ang idiniin pababa. Isang panunuya ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Ye Fan, mukhang mali ang pagkakaintindi mo. Hindi sinasabi ng kwento ko na ikaw ay walang utang na loob, at hindi rin sinasabi na ikaw ay ignorante sa papuri. Mula sa simula hanggang sa huli, isa lang ang gusto kong sabihin sa iyo, pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, si Ye Fan ay biglang nagpahayag ng hangarin na pumatay. Palaging may ilang mga lalaki na iniisip na pakialam ko kung ano ang iniisip nila. Kung tutuusin, ayoko nang malaman, ano ba ang nasa isip. Dahil, ang buhay at kamatayan mo, wala akong pakialam sa lahat. Dati. Tapos na siyang magsalita, isang gintong pulang apoy ang biglang sumabog mula sa katawan ni Ye Fan, parang haligi ng liwanag na umaabot sa langit, diretso sa langit. Unang antas ng disintegrasyon. Pangalawang antas ng pagkakawatak-watek. Pagkawatak-watek ng sword intent. Extreme. Sa sandaling ito, nabasag ito sa lahat ng direksyon ng epekto. Dahil sa matinding pamimilit, namutla ang mga mukha ng mga tao ng Washu sa lahat ng direksyon. Hindi. Imposible. Dafa ng pagkakawatak-watek ng mga demonyo. Paano niya malalaman ang pamamaraan ni Emperor Chiyo? Ito ba ang pamimilit ng layunin ng espada sa antas ng emperador? Ngayon lang naisip ng lahat na ang kapangyarihan ng Diyos ng espada ay walang iba kundi iyon, ngunit sa sandaling ito ay bigla nilang napagtanto na ito ay ang lahat ng kanilang matuwid na ilusyon. Takot na takot siya na mapatla ang mukha niya, nanginginig ang mga paa niya. Ang ganitong uri ng pamimilit sa santuwaryo ay ganap na naiiba sa pangkalahatang Panginoon ng santuwaryo. Ang limang
Ang Clawed Golden Dragon ay umungal ng marahas, at isang malaking Golden Dragon Head Phantom ang bumungad kay Yefan. Ang mga mata ni Yefan, ang gintong apoy ay parang apoy ng impyerno na lumamon sa mga tao. Sa likod ng liwanag ng kandila, chess, calligraphy at pagpipinta ang apat na sugo ay humakbang pasulong upang sumugod palabas. Stop! What are you doing? Malakas na saway ng kandila at napatigil ang apat na lalaki. Tamang tagapagtanggol. Siya! Ano siya? Hindi mo ba nararamdaman ang pamimilit na ito? Anong magagawa mo pag-akyat mo? Ang kanyang mukha ay naging sobrang solemn na, lahat. Magkakalat at umatras. Nandito ang upuan para harapin siya. Kabanata 2264 na pitong Diyos. 2264. Narinig ang mga tagubilin ng Candlelight, at marami sa mga Hall Masters ng Hoaxman ang parang nabigyan ng amnestia. Wala silang tiwala na maaari silang magdulot ng banta kay Yefan, ang nakatayo lang doon ay parang nakaupo sa mga pin at karayom, na gustong umalis ng maaga. Ngunit paano sila papayagang umalis ni Yefan? Ang grupong ito ng mga tao ay naglakas loob na magsama-sama at palayain ang kanilang pamimilit, malinaw na para bigyan siya ng kapangyarihan. Sa kasong ito, hayaan silang malalim na mapagtanto kung gaano katanga ang gayong pag-uugali. Gumalaw ang pag-iisip ni Yefan, at libu-libong lumilipad na espada ang biglang lumipad sa kalangitan. Imagination, ang 8 Desolate Demon Dragons. Nakita ko ang 8 kahangahangang layunin ng espada na kaakibat ng kapangyarihan ng kaluluwa ng dragon, mabilis na tinipon ng mga lumilipad na espada sa 8 Stegosaurus sa hangin. Ang 8 makulay na Stegosaurus na ito, na umuungal sa mataas na espiritu, ay lumipad sa lahat ng direksyon. Ang mental lethality ng 5 Clawed Golden Dragons ay sumanib sa sword intent ni Yefan, kaya't ang 8 Stegosaur ay lumapit sa mga cultivator na hindi masyadong mataas, at agad silang pinahirapan hanggang sa hindi na makatakas. Sa ilang sandali, ang Liuyun Valley ay kakaiba at makulay, tulad ng isang malabong panaginip. Ngunit ang sumunod ay sunod-sunod na malungkot na hiyawan mula sa lahat ng direksyon. Ang mga monghe ng Hoaxman ay pinatay ng espiritual na kapangyarihan ng 8 Desolate Demon Dragons at direktang nahulog mula sa himpapawid. At ang ilan na lumipad sa malayo ay direktang naabutan ni Stegosaurus at puwersahang binaril. Kahit na sinubukan ng mga magsasaka na harangan ng Stegosaurus, ang bawat Stegosaurus ay nakakabit sa layunin ng Emperor level na espada ni Yefan. Ang advanced na trick na ito ng 8 Desolate Emperor Dragon ay nilikha ni Yefan pagkatapos isama ang Illusory Heart 7 Dragon's Flash. Mabilis na mapatay ng 7 Dragon's Flash ang kalaban gamit ang espiritu ng kaluluwa ng dragon, ngunit hindi malakas ang pagtitiyaga. Pagkatapos isama ang iyong sariling 8 Desolate Emperor Dragon, maaari kang maglakad-lakad ng mahabang panahon, parehong pisikal at espiritual na pagpigil. Bagamat ang pakikitungo sa mga kalaban ng parehong antas sa pangkalahatan, ang kabagsikan ng naturang mga trick ay medyo hindi sapat. Ngunit kung gusto nilang manghuli at kontrolin sila sa isang malawak na lugar, hindi sila kasing galing ng kanilang sarili. Siguradong bangungot ang 8 demonyong dragon na iyon. Nang marinig ang mga hiyawan na nagmumula sa buong paligid, ang mukha ni Zhuguang ay hindi lamang solemn na, ngunit halatang gulat din. Paano kayang kontrolin ng isang tao ang espada ng ganito? Hindi niya inaasahan na ang isang cultivator ng espada ay makakagawa pa rin ng mental attack sa napakalawak na saklaw. Umuungol. Isang Stegosaurus na kumikinang na may napakagandang ilaw ang lumipad patungo sa 4 na messenger ng piano, chess, calligraphy at painting sa likod ng Candlelight. Ang kanang Guardian Candlelight ay sumabog na may kapangyarihan ng kaguluhan sa tuktok ng banal na katawan, at isang pares ng mga mata ang nahulog sa kadiliman, tulad ng isang napakalalim na pool. Walang katapusang gabi. Isang piraso ng madilim na enerhiya ang lumitaw sa harap ng liwanag ng kandila, at ang Stegosaurus ay tila nabaon sa isang piraso ng madilim na tinta. Naramdaman kaagad ni Yefan na ang kanyang espiritual na koneksyon sa Stegosaurus ay naputol. Ang madilim na enerhiyang ito, tulad ng kalangitan sa gabi na mas madilim kaysa sa gabi, ay mabilis na tinakpan at nilalamon ang posisyon ni Yefan. Ang init sa paligid ni Yefan ay mabilis na nasisipsip, at ang nakapalibot na temperatura ay bumaba ng husto. Maging ang init sa katawan ni Yefan ay mabilis ding bumababa. Sa isang kisap mata, si Yefan ay nahulog sa isang kadiliman kung saan hindi niya makita ang kanyang mga daliri. Sa mga normal na gabi, hindi naaapektuhan ang paningin ni Yefan, ngunit sa madilim na gabing ito na binitawan ng liwanag ng kandila, kitang-kita na kahit isang bakas ng liwanag ay hindi makuha, kaya ang kanyang mga mata ay parang bulag. Kung hindi dahil sa pambihirang pisikal na fitness ni Yefan, sa sandaling ito, siya ay direktang na-freeze at naging isang hugis tao na popsicle. Bigla, sa madilim na gabi, isang masamang aura ang mabilis na lumapit kay Yefan. Array. Ay, gatlang M. Isang masamang hayop na nabuo ng isang ulo ng galit na madilim na enerhiya at hindi makita ang tiyak na hitsura nito, lumingon sa mahalagang bahagi ni Yefan, sinusubukang kumagat ng direkta. Walang pakialam si Yefan, ang sword intent at dragon flame sa buong katawan niya ay pinakawalan muli sa isang pinabilis na bilis. Sa kadiliman, ang mga gintong apoy ay direktang pinutol ang mga itim na hayop na iyon. Ngunit kasabay nito, ang enerhiya ni Yefan ay hinihigop din at nilalamon ng kadilimang ito.
Binuksan ni Yefan ang mga pakpak ng espadang kasing laki ng dragon sa likod ng kanyang likuran, nakaharap ng diretso sa isang direksyon, nagbabalak na iwaksi ang kanyang mga pakpak at lumipad palabas sa kadilimang ito. Ngunit nang malapit na siyang umalis, tila may mga matibay na pader sa paligid niya, at ang densidad ng enerhiya ay lubhang nadagdagan. Naramdaman ni Yefan na ang Dragon Scale Swordwing ay hindi maaaring mag-vibrate ng maayos, at ang kanyang paggalaw ay nagsimulang bumagal. Ang maitim na hayop ay parang walang katapusang mga halimaw, daan-daang libo, na kumukubkob sa kanya. Iyong kamahalan na Sword God, kapag nakapasok ka sa madilim na gabi ng upuang ito, lahat ng iyong gagawin ay magiging walang kabuluhan. Ikaw na ngayon, ngunit nakikipagpunyagi hanggang kamatayan, kukunin ng upuang ito ang iyong regalo ng may ngiti. Hajijik, ang ethereal na boses ng babae ay tila nagmula sa lahat ng direksyon. Imposibleng makuha ang tiyak na lokasyon sa lahat. Ngayon, iniisip mo pa ba na hindi mo kailangang makinig ng mabuti sa mga ideya ng ating Huaximan? Ngumisi ang liwanag ng kandila. Sa walang katapusang gabi, nanunuya si Yefan. Sa wakas ay naalala niya kung anong impormasyon ang naitala ng babaeng tagapag-alaga na ito sa profile ni San Xiao. Ito ba ang talento ng bloodline ni Zulong, walang hanggang gabi at walang hanggang araw, ang dalawang sukdulan ng kadiliman at liwanag? Buong pagmamalaking sinabi ni Zhuguang, oo, ngunit sa kasamaang palad, ang inyong kamahalan na Sword God ay tila walang pagkakataon na makita ang liwanag. Hindi naman talaga. Ang mga mata ni Yefan ay nagpakita ng isang mapanghimagsik na kulay, at ang espiritu ng espada ay umalangaw sa tunay na layunin ng espada, at biglang lumaki ng mabilis mula sa katawan nito. Walang kapantay na layunin ng espada, ang katawan ng Diyos ng espada. Inilabas ni Yefan itong sword intent na matagal na niyang hindi ginagamit. Ito ay naiiba sa pinakapangunahing isa sa simula, na kung saan ay ang pagkonkreto sa layunin ng espada. Ngayong may sword spirit na si Yefan, nangangahulugan ito na hindi niya kailangang sadyang kontrolin ang anyo ng sword, kailangan lang niyang pakawalan ang sword spirit. At si Yefan ay may maraming sword spirit, na nangangahulugan din na ang kanyang sword god body ay makakapaglabas ng higit sa isa. Isa-isang, ang mga espiritu ng espada ay mabilis na nag-overlap, na nagpapatong sa pinakahuling layunin ng espada ng paulit-ulit. Ginagawa nitong ang matinding sword intent na parang ang gintong katawan ay patuloy na hinuhubog. Habang palaki ng palaki ang gininto ang katawan, nagpapakita rin ito ng makapal at solemn na dark gold na kulay. Ang katawan ng Diyos ng Espada, ang pitong Diyos. Sa isang iglap, ang katawan ng Diyos ng Espada na may taas na 100 metro ay nag-overlap ng 7, nakatayo sa kadiliman na may paghamak. Kahit na ang mga espiritu ng espada ni Yefan ay higit pa sa 7 ito, sa kanyang double disintegration state, ang pagkontrol sa 7 ay ang pinakamakatwirang paggamit ng kanyang sariling cultivation. Kahit na ginagamit lamang nito ang mga katawan ng 7 Diyos ng espada, ang kapangyarihan ng mga katawan ng enerhiya ng espada na nabuo ng mga espiritu ng espada ay hindi maihahambing sa nakaraan. Higit pa rito, ito ay isang buong stack ng 7 respeto. Sa madilim na gabi, napansin ng Candlelight na ang 7 Sword Intelligence Giant na ito ay nagmulat din ng kanilang mga mata at ang kanilang mga mukha ay hindi kapanipaniwala. Ito, ang batang ito, anong klaseng halimaw? Bago niya maisip kung paano ito haharapin, ibinaba na ni Yefan ang Golden Light Sword. Ang higanteng espadang ito ay 2 o 300 metro ang haba, ngunit ang kinang nataglay nito ay halos 1,000 metro ang layo. Bumagsak ang isang espada, at ang nagsasapawan na 7 Diyos ng espada ay bumagsak din. Sa ilang sandali, parang mayroong 7 heaven-slaying divine swords, at ang mga dobleng imahe ay pinatong. Boom boom boom. Ang kapangyarihan ng isang espada ay mas malakas kaysa sa isang espada, kaya't pagkatapos ng makapal na madilim na enerhiya ay tinadtad, huli na upang muling magtipon. Sa isang iglap, ang gabi ay nagpakita ng isang puwang, na parang isang puwang ay biglang naputol. Sa harap ng mga mata ni Yefan, sa wakas ay lumitaw ang isang sinag ng liwanag. Ang nakakabasag lupa na indayog ng espada ay nakadurog na sa lahat ng nasa Washo sect sa labas. Ang ilan sa mga taong Washo na nag-aakalang ang resulta ay napagpasyahan at nakaupo at nanunood ng isang magandang palabas, ngunit walang oras upang maiwasan ang mga ito, na wala sa isang kisap mata. Ngunit para kay Yefan, ito ay isang simpleng paghampas lamang ng kanyang espada. Sa ganitong uri ng sword swing, kaya kung maglaslas ng tuloy-tuloy sa loob ng isang buwan. Ngumisi si Yefan, direktang hawak ang Golden Light Giant Sword sa magkabilang kamay, at marahas na humahampas sa lahat ng direksyon sa Floating Cloud Valley. Kabanata 2265 nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Sa tuwing mabubunot ang espada, ito ay isang 7 layer na higanteng anino ng espadang espirito, at ang umaatungal na liwanag ng espada ay tila sinisira ang buong Floating Cloud Valley sa lupa. Pagguho ng lupa at lindol, mga batong nabasag. Ang mga taluktok ng mga bundok ay marupok tulad ng tofu, at ang lahat ng liwanag ng espada ay napawi. Ang malaking dagandong ay naging sanhi ng mga hiyawan ng mga taong Washo sa lambak na nalunod. Ang katawan ng Sword God sa anyo ng 7 Diyos, direktang ginagamit ang nagngangalit na liwanag ng espada para gutihin ang gabi.
Pinagmamasdan ng liwanag ng kandila ang kanyang madilim na gabi na mawala, ngunit wala siyang magawa. Ang mga masasamang hayop sa gabing iyon na kanyang minamaneho, kahit na makalusot sila sa unang layer ng katawan ng Sword God ni Yefan, mahirap para sa kanila na makapasok sa pangalawang layer. Mas mahirap saktan ang bathala ni Yefan. Dahil sa mapanirang layunin ng espadang ito, hindi siya makalapit. Matapos mawala ang usok, muling tumingin sa malayo si Yefan, at ang eksena sa harap niya ay ganap na naiiba mula sa kanina. Isang kabayo, Hirakawa. Ang umaagos na Cloud Valley ay tila hindi umiral, nag-iiwan lamang ng isang patag na mataas na dalesdis na binubuo ng mga bato at graba. Binawi ni Yefan ang lumilipad na mga espada sa singsing, at tumingin sa liwanag ng kandila sa hindi kalayuan, ang kanyang mukha ay namutla. Sa likod ng liwanag ng kandila, naligtas ang apat na messenger ng piano, chess, calligraphy at painting dahil sa kanyang proteksyon. Marami pang mga hall masters ng Huaxaman ang namatay, nasugatan, at nakatakas, kakaunti lang. Matapos bawiin ni Yefan ang itim na higanting espada, nagtanong siya ng walang pakialam, bakit hindi mo ituloy? Gusto kong makita, ano ang tungkol sa liwanag ng araw, ng iyong sulong. Ang seda ay magulo, at ang pamaypay sa ulo ay hindi rin kumpleto. Sa isang kaakit-akit na mukha, mayroong isang hindi maipaliwanag na komplikadong ekspresyon. Your Excellency Sword God. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi niya, patawarin mo ako, nagkasala kami. Ngayon kami, Huaxaman, ay nagbayad ng mabigat na halaga. Mangyaring maniwala na wala kaming masamang intensyon, ngunit itinulak ni Wu Hui ang isang grupo ng mga radikal. Ang pag-atake sa Zhenbeiho Mansion ay hindi orihinal na intensyon nating lahat na mga Washu. Naisip ni Wu Hui na malapit ng magulo ang mundo, at gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito na gamitin si Huazuman para makamit ang kanyang mga ambisyon. Ang ginawa niya ay itulak ang Washu Gate sa Fire Pit. Malumanay na sinabi ni Yefan, kung ganoon, bakit nasa harap ka pa rin, sinasabi sa akin ito. Natigilan ang liwanag ng kandila, kamahalan na Sword God, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang palalin ko ang Washu Gate? Oh! Ikaw ba mismo ang naglilinis ng mga portal? Sumimangot ang candlelight, Your Excellency Sword God. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngunit ang mga disipulong sumusuporta sa akin ay halos kapareho ng mga sumusuporta kay Wu Hui. Kung gusto mong linisin ang mga tao ni Wu Hui, natatakot ako na kailangan mong magbayad ng napakalaking halaga, at ngayon ang panig namin ay dumanas na ng maraming casualty, bago siya natapos. Nagsasalita, ang figure ni Yefan ay tumawid sa isang mahabang ginintoang liwanag at direktang bumagsak sa lupa. Sa harap ng candlelight, tinakpan ni Yefan ang magandang mukha ni Candlelight gamit ang isang kamay. Tamang tagapagtanggol. Ang apat na mensahero ng Qin, Shi, calligraphy, painting at painting ang labis na natakot kaya nagmadali silang pasulong, ngunit agad silang natakot sa mga mata ni Yefan. Ang pares ng mga mata ng Phoenix ng Candlelight ay tumingin sa lalaki sa gulat. Sa pamamagitan ng mga daliri ni Yefan. Shuwei, ngunit sa harap ng lalaking ito, hindi man lang siya magkaroon ng lakas ng loob na lumaban. Hinawakan ni Yefan ang mukha ng babae, walang awang kinurot ang ulo nito sa harapan niya, at lumapit sa tenga ng Candlelight, naglabas ng mga heatwave. Huwag mo akong bigyan ng anumang dahilan. Dalawa lang ang pagpipilian mo ngayon. Oh! Hanapin si Wu Hui at ang kanyang mga crony at hayaan silang mamatay. Oh! Ang buong Washu Gate ay ililibing kasama mo. Wala akong ganoon karaming oras para makasama ka maliit na Huaxaman, naiintindihan mo. Nagmula sa bibig ni Yefan ang walang lihim na layuning pumatay. Sandaling nang inag ang buong katawan ng liwanag ng kandila, ngunit sa hindi malamang dahilan, sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unting kumalat ang hindi maipaliwanag na pananibik. Namula ang buong mukha niya sa mainit na hangin na ibinuka ng lalaki sa kanyang tenga. Alam ko, lumunok ang Candlelight at sinabi sa mahinang boses. Ang mga nakaligtas sa Washu Gate, tingnan mo. Hanggang sa puntong ang tamang tagapagtanggol ay itinuring na isang, laruan, at casual na pinaglaruan at pinalakpakan ni Yefan, ang kanyang mukha ay mapatla. Bagaman ang ilang mga tao ay nagpakita ng kahihiyan at hindi pagnanais, walang sino man ang may lakas ng loob na magtanong ng anuman. Ang mukha ng ganap na kapangyarihan, ang kanilang pagpapahalaga sa sarili at pagmamataas ay basura. Sa sandaling ito, alam na ng lahat ng tao ng Washu na sa harap ng Sword God, sila ay talagang wala. Niluwagan ni Yefan ang ilaw ng kandila, napansin niya ang babaeng tagapag-alaga, tumingin sa sarili ang mga mata ay medyo kakaiba. Ang babaeng ito, sa sobrang pagpapahiya sa kanya, ay hindi lamang walang puot, ngunit may isang uri ng mapang-akit na tingin sa kanyang mga mata. Siya ay parang munting manugang na binubuli at nagpapakita ng sama ng loob. Sa kaibuturan niya, parang gusto niyang mahalin siya ng husto. Pagkaraan ng ilang sandali, siya na. Talagang isang mangkukulam, Yefan ay nanunuya sa kanyang puso, natatakot ako na ito ay isang pagpapakita ng isang tiyak na antas ng pagtatampo. Nilinaw ko na kung ano ang dapat kong sabihin, at pagkatapos. Depende ito sa iyong sinseridad. Sabi ni Yefan sa malalim na boses.
Pinamunuan ng kandila ang isang grupo ng mga alagad at bumati ng may paggalang. Salamat sa biyaya ng inyong kamahalan na Sword God sa hindi pagpatay, kailangan nating mahanap ang taksil na si Wu Hui sa lalong madaling panahon at linisin ang Washo Gate. Tumango si Ye Fan at sinabing, tulad ng para sa orthodoxy ng Julie, mayroon akong magandang relasyon kay Chiyo. Kung hindi dahil kay Chiyo, at nilayon kong agawin ang kapatid ko, paano ko ililigtas ang buhay mo? Sana sa pagkakataong ito ay huwag mo na akong pabayaan. Ang mga taong wasyo na huminahon ay biglang nakaramdam ng medyo malapit kay Ye Fan. Kitang-kita pa rin ang impluwensya ni Chiyo sa kanila, at sumasang-ayon din siya kay Ye Fan sa kanyang puso. Ito ay kalahati ng aking sarili. Your Excellency Sword God, kapag may balita, maaari ka bang kontakan ng batang babae? Maingat na tanong ng Candlelight at inaabangan ito. Tumingin si Ye Fan sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig at kumunat ang noo, kung may importanteng bagay, maaari mong sabihin sa akin ng direkta, at huwag mo akong istorbohin sa mga ordinaryong maliliit na bagay. Oo. Sumaludo ang Candlelight bakas sa mukha niya ang saya. Imperial City, ang dekano ng Daseng College, ang mansyon ni Kung Zuo. Presidente. Lumuhod si Auhan sa study, puno ng guilt ang mga mata, namumula ang mga mata. Auhan, ano ang problema? Pumunta ka sa akin ng huli na, hindi ba dapat mong gawin ang huling paghahanda para sa imperial na pagsusuri ng banal na emperador? Ibinaba ni Kung Zuo ang libro at nag-aalalang nagtanong. President, pasensya na sa mga turo mo, marami akong nagawang mali, may kasalanan ako. Parusahan niyo po ang Dean. Sabi ni Auhan, at diretsyong yumuko sa lupa. Nagmamadaling bumangon si Kung Zuo, naglakad-lakad sa harapan ni Auhan, at iniunat ang kanyang kamay para alalayan ang mapagmataas na disipulo, anak, bihira lang malaman na kaya mong itama ang iyong mga pagkakamali. Maaari kang pumunta sa akin sa gabi, ito ay nagpapakita na palagi mong sinisisi ang iyong sarili at nagdusa, sabihin sa akin, ano ito? Si Auhan ay mukhang nagpapasalamat, bumangon, at sinabi sa mahinang boses, Presidente. Sa totoo lang, ang prinsipe ng dinastiya, si Suyon, ay hindi nawawala, ngunit patay na. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Kabanata 2266 na may nangyari. 2266 na kailan. Narinig ito ni Kung Zuo, ang kanyang ekspresyon ay biglang naging matigas, tinitigan niya ang disipulo ng mahabang panahon, at nagtanong sa mahinang boses, ikaw. Detalyado. Taos pusong tumango si Auhan at sinabing, President, nabanggit ko na sa iyo noon. Gayunpaman, nakilala ko si Miss Gu Qing mula sa Kayanfang minsan sa kagubatan. Hindi ko inaasahan na ang prinsipe ng korona na si Suyun ay may gusto kay Miss Gu Qing, at pagkatapos ay dahil nakipag-ugnayan sa akin si Miss Gu Qing, tinuturing niya akong karibal sa pag-ibig. Talagang sinabi ni Auhan ang nangyari noon. Nang marinig niya na si Suyun ay pinatay ni Ye Weiyang at nawala si Ye Weiyang kalaunan, ang mukha ni Kung Zuo ay malungkot at nakakatakot. Walang dahilan. Sinasabi mo bang ang nawawalang prinsipe at ang pinuno ng county ng Weiyang ay maaaring napatay ng Ye Fan na iyon? Kumunot ang noo ni Auhan at sinabing, Prinsipe, nakita ko sa kamay ng master ng Weiyang County ang kamatayan, ngunit hindi ko alam kung paano nawala ang Weiyang County Lord. Ngunit pagkatapos, bukod kay Miss Gu Qing, si concubine niya lang talaga ang nag-iisang bumalik. At sa lakas ni Miss Gu Qing, hindi ko matutulungan ang Weiyang County Lord pagkatapos mag-isip tungkol dito. Kung Zuo ang kanyang mukha ay malungkot at walang katiyakan, at pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, hindi ko talaga inaasahan na ang Ye concubine ng Zhenbei whose mansion ay napakalalim na nakatago. Kaya't tila ang mansion ni Zhenbei, at maging ng Shenlong, ay maaaring nagsasabuatan upang gumawa ng malaking deal. Sabi ni Auhan na may halong hiya, President, walang kwenta talaga ang disipulong ito, lagi na lang siyang napipilitin, at wala siyang lakas ng loob na sabihin kung ano talaga ang gusto niyang gawin. Alam ko na maaaring napakaraming panganib sa likod ng pangyayaring ito, kaya buong gabi akong walang tulog. Ngunit ang imperial na pagsusuri ng banal na emperador ay darating, at ang Zhenbei Hao Mansion ay muling inatake. Pakiramdam ko ay parating na ang mga bundok at ulan. Kung hindi ko sasabihin ang mga bagay na ito, natatakot akong magsisi ako ng sobra. Dean, hindi ko alam. Marquis ng Zhenbei, concubine Ye, anong mga lihim ang nakatago sa likod nito? Ngunit palagi mong itinuro sa akin na dapat nasa isip ng isang tao ang mundo, at hindi ko na kayang mawala ang buhay ng mas maraming tao sa mundo para sa sarili kong kaligtasan. Bakas sa mga mata ni Kung Zuo ang kaluwagan, at inabot niya at tinapik ang balikat ni Auhan, anak, hindi mo ako binaygo. Maglakas loob kang umamin at magsabi ng totoo sa kritikal na sandali na ito ay lubos na kapuri-puri. Itong Ye Fan, bilang babae, ngunit ang pagiging napakalamig ng dugo sa kapatid ng kanyang asawa ay hindi mapapatawad. President, ano ang dapat nating gawin ngayon? May matutulungan ba ako? Ako. Gusto ko ring gumawa ng isang bagay upang mabawi ang aking mga pagkakamali. Auhan taos puso. Nag-iisip si Kung Zuo, nagpabalik-balik ng ilang hakbang, at sinabing, may kutob ako na ang pag-atake sa mansyon ni Zhenbei Hao sa pagkakataong ito ay tanda lamang bago ang bagyo.
Ngayon ang Emperor Taishang at ang kanyang kamahalan ay parehong nakatago sa imperial na libingan, kung hindi nila alam ang labas ng mundo malamang ang katotohanan ng nangyari, at haharap tayo sa isang sakuna sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa oras na iyon, ang imperial na lungsod ay maaaring hindi may iwasang mapuksa. Ang mundo ay nasa kaguluhan, at ang mga nasawi ay hindi masusukat. Ang pagsisikap na agawin ang trono ay magdadala lamang ng dugo sa mga ilog, at dapat nating gawin ang ating makakaya. Gawin ang iyong makakaya upang maiwasan ang pinakamasamang mangyari. Kung gayon, din, mas mabuting tawagin mo ang ating matayog na mithiin. Hanapin si Consort Ye, harapin siya, at sabihin sa mundo kung ano ang kanyang ginawa. Nagmamadaling mungkahi ni Auhan. Hindi. Umiling si Kung Zuo, kahit na makakita tayo ng ebidensya, napakatuso ng concubine na si Ye at kailangang mag-ingat. Siya na ngayon ang pinakamataas na henyo ng Shenlong clan, kami ay mga sibilyan lamang, at ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki. Walang pinipili. Bilang nangungunang puwersa sa gitna, napakahirap para sa atin na direktang ilipat ang mga tao ng angkan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hinahanap mo ba si King Qi? Natatakot ako na si King Qi ay hindi maaaring maging Panginoon. Ang Commander-in-Chief na si Tu Yu, tiyak na hindi. Alam na siya at si Ye Concubine ay nagiging malapit na, mukhang nag-aalala si Auhan. Ngumisi si Kung Zuo, at sinabing may matuwid na galit pag-iisip tungkol dito. Si Tu Yu ay malamang na isa ng hamak. Gayun din, nang magkasamang manguna ang mga pamilyang Tu at Su at ibagsak ang dinastiyang Xuanyuan, hindi mapanalunan ng pamilyang Tu ang titulo, at medyo hindi sila nasisiyahan. May bakas ng determinasyon sa mga mata ni Kung Zuo, pumunta sa Imperial Mausoleum. Kailangan kong humanap ng paraan para ipaalam sa Emperor Taishang at sa kanyang kamahalan ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Imperial Mausoleum. Ang Imperial Mausoleum ay malamang na hinarang ng Shadow Guard, tama ba? Sabi ni Auhan. So ano? Hindi ako naniniwala na ang Supreme Emperor ay maaaring hayaan ang Crown Prince na mapatay at ang trono ng pamilya Su ay delikado. Mahigpit na sinabi ni Kung Zuo. Bagamat ako ay isang karaniwang tao, isa rin akong ministro ng Great Expedition. Hindi ko dapat hayaang baliwalain ang bagay na ito. Si Auhan ay may paggalang sa kanyang mukha, at yumuko ng malalim, ang disipulo ay tinuruan na. Walang nakakita niyon, habang nakayuko si Auhan, isang malamig na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata, na may bakas ng kasamaan. Madaling araw, sa National Teacher's House. Opisyal na sinimulan ni Ye Fan ang pagtrato kay Su Qingzuo sa ikatlong araw. Bagamat wala pa ring balita ang paghahanap kay Ye Wanqing, ngunit sa pamamagitan ng candlelight at isang grupo ng mga tagaloob ng Huaxaman, naramdaman ni Ye Fan na hindi ito magtatagal upang mahanap si Ye Wanqing. Sa anumang kaso, ang kurso ng paggamot ni Su Qingzuo ay hindi maantala. Bukod dito, upang hindi maapektuhan ang bisa ng gamot, sa nakalipas na ilang araw, nagsimula na ring mag-ayuno si Su Qingzuo. Bukod sa pag-inom ng tubig, hindi na siya kumakain ng dagdag na pagkain. Sa pamamagitan ng cultivation, hindi masisira ang katawan ng babae, at mas mabilis lang itong gagaling. Uminom si Ye Fan ng gamot, pagdating niya sa kwarto ng babae, nakita niya na si Su Qingzuo ay nakasuot ng talon ng asul na sutla, nakasuot ng asul na nightdress, nakaupo sa tabi ng kama. Ang balat ng babae ay parang cream, ang kanyang pink na leeg ay balingkinitan, ang kanyang mukha ay puno ng pulbos, at siya ay kasing ganda niya. Ito ay tulad ng isang walang kamali-mali na porselana na manika. Matapos bumuti ang kanyang kutis, si Su Qingzuo ay tila lalong gumanda at makapigil hiningang, na naging sanhi ng pagkawalan ng isip ni Ye Fan saglit. Gayunpaman, tila may kakaibang kalungkutan sa pagitan ng mga kilay ni Su Qingzuo. Anong problema, Xiaoshuo, nagising sa pagkatulala sa madaling araw. Lumapit si Ye Fan at nakangiting nagtanong. Itinaas ni Su Qingzuo ang kanyang ulo at ngumisi ang kanyang pink na labi, asawa, ang aking asawa ay nagkaroon ng maraming kakaibang panaginip kagabi. Pero hindi ko sila maalala ng biglaan, pero sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ko ay hindi ito panaginip. Akala ko panaginip lang, bakit ang dami kong iniisip, halika, gamot ngayon, sabi ni Ye Fan, sinadya kong dinagdagan ng asukal, dapat mas masarap ang lasa kaysa sa kahapon. Ang asawa ko talaga. Ang gamot na may dagdag na asukal ay hindi rin masarap inumin. Saan nanggagaling ang lasa? Naiinis si Su Qingzuo, ngunit kinuha pa rin niya ang mangkok ng gamot at ininom ito ng maayos. Asawa, ang gamot na ito ay talagang milagro. Halatang gumagaling ang aking asawa araw-araw. Makaka-recover ba talaga ako pagkatapos uminom ng isang dosina? Tama iyan sa teorya, ngunit ang gamot na ito ay talagang isang ganitong uri ng proteksyon para sa iyong mga meridian. Sa final analysis, kailangan mo pang linangin ang sarili mo para mawala ang malamig na lason sa katawan mo. Gayunpaman, kung kaya ng iyong mga meridian, matutulungan kita, baka mas mabilis itong gumaling. Sabi ni Ye Fan. Ang mga mata ni Su Qingzuo ay puno ng pag-asa, at siya ay tumanggaw ng matamis na may ngiti, naiintindihan ko ang aking asawa, sa pamamagitan ng paraan, may balita ba si Chinger? Kung hindi siya babalik, ang kanyang asawa ay palaging magiging hindi matatag. Kapag siya ay
Bumalik ang mga magulang, hindi madaling ipaliwanag. Aba, ayaw ng concubine ko na makitang pinapagalitan ng asawa ko. Umiling si Yefan, okay lang na pag-alitan, ako naman ang hindi maganda ang trabaho bilang kapatid. Wala pang balita, ngunit dapat ay malapit na, maliban kung ang grupo ni Huashu, ang mga tao sa pintuan ay talagang naghahanap ng kamatayan. Habang nagsasalita siya, may tumawag sa kanyang cellphone, kinuha ito ni Yefan at nakitang si Tuyu yun. Ano ang problema, Master Tu? Sinagot ni Yefan ang telepono. Your Excellency Sword God. May nangyari sa Imperial Mausoleum. Mataimtim na sinabi ni Tuyu. Kabanata 2267 mga baliw na supling. 2267. Imperial Mausoleum. Ano ang maaaring mali? Kakaibang tanong ni Yefan. Sinabi ni Tuyu sa mahinang boses, kagabi, si Kung Suo, ang dekano ng Dasheng College, at ilang matandang opisyal mula sa sibilyang angkan ay pumunta sa Imperial Mausoleum sa gabi. Sila ay hinahanap sina Su Huexan at Sugan, na nagsasabing may malaking bagay na sasabihin. Emperador. Bagamat ipinadala ko ang mga crony ng pamilyang Tu upang bantayan at pigilan si Kung Suo at ang kanyang partido, ngunit ang dalawang dummy na inilagay sa libingan ng emperador ang nawala. Siguradong may pumatay sa dalawa kung subordinate habang sinasamantala ang kaguluhan. Sikat na Shadow Guard, ninakaw ang dalawang dummies. Natatakot ako na hindi maiiwasan ang exposure ng royal family. Sumimangot si Yefan, nasaan si Kung Suo ngayon? Ano ang ginagawa nila? Bumalik na si Kung Suo sa kanyang sariling mansyon, tila nakikipag-usap siya sa ilang mga senior civilian mula sa kasalukuyang dinastiya. Pagkatapos ng lahat, si Kung Suo ay ang hari ng langit, at medyo mahirap pa ring suriin ang kanyang pribadong impormasyon. Sa paghusga mula sa kasalukuyang impormasyon, si Kung Suo ay dapat na pinagkadalubhasaan ang ilang pangunahing impormasyon. Kung hindi, ayon sa kanyang tungkulin at karakter, hindi niya biglaang ipatawag ang mga kasamahan na nasa dinastiya o nagbitiw na. Sabi ni Tuyu, nakikita ko. Bigyang pansin mo, kung may mga bagong uso, kakausapin ko siya tungkol sa iba pang mga bagay, sabi ni Yefan. Nag-aalalang sinabi ni Tuyu, ang iyong kamahalan na Sword God, ang dummy na iyon. Hindi mo ba hahanapin ito? Bakit ka mag-abala sa mga bagay na kailangang ilantad sa madaling panahon, kung sino ang magnakaw nito, hayaan siyang magnakaw. Gusto ko itong makita. Tingnan mo, sino ang gustong tumayo at ipaghiganti ang pamilyang Su, walang pakialam na sabi ni Yefan. Nakahinga ng maluwag si Tuyu, akala ko magagalit ang inyong kamahalan na Sword God, pero parang nakapagplano ka na ng diskarte. Huwag mo akong purihin, at huwag mong isipin na hindi mahalaga kung hindi binantayan ng mga Shadow Guard ang Imperial Mausoleum sa pagkakataong ito. Ang aking kapatid na babae ay naaresto noon, at ngayon ay nasira ang sekreto ng Imperial na Mausoleum, na nagpapakita na ikaw ay lumuwag din, Ginoong Tu. Sana. Ang pagtitiwala ko kay Mr. Tu ay hindi magbunga ng higit at higit na pagkabigo, mataimtim na sabi ni Yefan. Natahimik sandali si Tuyu sa telepono, at sinabi sa tuwid na boses, alam ni Tu, hindi niya gagawin. Mawala ng tiwala sa inyong kamahalan na Sword God. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagpaliwanag si Yefan kay Su Qingzhou, at pagkatapos ay pumunta sa mansyon ni Kung Suo ng mag-isa. Sa pag-aaral ni Kung Suo, punong ministro, ano ang nangyayari? Bakit tayo nakapasok sa imperial na mausoleum ng ganito, at hindi gumalaw ang Supreme Emperor o ang kanyang kamahalan? Oo, ito ay talagang kakaiba. Lubos kang pinahahalagahan ng Emperador Taishan, punong ministro. Mayroon kang apurahang bagay na dapat bisitahin, kaya hindi mo ito dapat baliwalain. Napakabigat na hinala, ngunit hindi niya masabi sa kamahalan ang tungkol sa bagay na ito, paano ito magagawa. Pinag-uusapan ito ng ilan sa mga alagad at opisyal ni Kung Suo. Ikanaway ni Kung Suo ang kanyang kamay, lahat, ang matandang ito ay hindi na punong ministro. Sa pagkakataong ito, hiniling ko sa inyo na magsama-sama, para lang ayusin ang mga bagay-bagay at mapanatili ang katatagan ng Great Expedition. Kagabi, bagamat hindi natin nakikita ang dalawang santo, masasabi nating nagtaksil si Tuyu. Direktang sasabihin ng matanda ang bagay na ito sa unang elder ng pamilya Su at hahayaan ang pamilya Su na pangasiwaan ito. Bagamat tayo ay mula lamang sa mga karaniwang tao, responsibilidad ng mundo ang bumangon at bumagsak. Kapag nag-away ang pinili at ang angkan, tayong mga sibilyan ang higit na nagdurusa. Sa makatuwid, sa bagay na ito, umaasa rin ang matanda na ang lahat ng matatanda ay maaaring magtulungan, magkaisa, at hindi dapat hayaan na Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita, isang katulong ang sumugod sa pintuan ng silid-aralan. Guru, guru, itinulak ng katulong ang pinto at pumasok. Ano ang gulat? Kumunat ang noo ni Kung Suo sa hindi kasiyahan. Ang marquis ng Zhenbei, ang concubine Ye ay agad na hiniling na makita ka. Sabi ng katulong. Ano? Si Kung Suo at ilang opisyal ay mukhang nagulat. Direktang lumapit sa pintuang Yefan na ito. Si Tuyu siguro ang nagsabi sa kanya ng nangyari kagabi, isa talaga siyang raccoon dog. Guro, sabay nating tingnan, ano ba talaga ang gustong gawin ng hamak na magnanakaw na ito?
Ano? Isang ina po, galit na galit, papasukin mo siya. Isang grupo ng mga opisyal ang nagpakita ng paghamak at pagkagalit. Madilim ang mukha ni Kung Suo, sumimangot siya sandali, at pagkatapos ay sinabi, lahat, mangyaring bumalik ngayon, at tatalakayin ko sa iyo ng detalyado kapag nakita ng matanda si Ye Concubine. Guro, imposible talaga. Sa oras na ito, talagang kakaiba ang pagpunta ni Ye Fan dito. Oo, mukhang walang awa ang taong ito, kaya hindi ako sigurado na mayroon siyang anumang mga trick. Ngumiti si Kung Suo, ang matandang ito ay isa ring makalangit na hari, kaya si Ye Fan ay isang Xuanyuan. Ang mga mag-aaral ng akademya ang may pinakamaraming yugto ng paghubog ng kaluluwa. Kahit na usap-usapan na sila ay may dugo ng 5 kuko na gintong dragon, hindi sila ang magiging kalaban ng matandang ito. Lahat mag-alala ng sobra. Nang marinig ito ng mga opisyal, ganoon din ang nangyari. Bagamat nag-aalala, kailangan muna nilang umalis. Saglit na naghintay si Ye Fan sa sala, at nang makita niyang lumabas ang isang grupo ng mga opisyal, lahat sila ay tumingin sa kanya ng masama at mapagbantay na mga mata, ngunit hindi ito mahalaga. Nang makaalis ang mga opisyal, pumunta si Ye Fan sa pag-aaral. Ye Concubine, bakit bigla kang bumisita ngayon? Si Kung Suo ay may maringal na hitsura sa kanyang mukha. President Kung, matagal ko na itong narinig, ito ang unang beses na nagkita tayo, ngunit dapat ay pamilyar ka na sa akin. Dapat ngayon mo lang ako kinausap, sabi ni Ye Fan na may mahinang ngiti. Ngumisi si Kung Suo, dahil straight to the point si Concubine Ye, hindi ito itinatago ng matanda. Oo, bagamat ang matanda ay nagbitiw na sa korte ng imperial, ngunit para sa kapakanan ng mga karaniwang tao, hindi siya maaaring maupo at baliwalain ang mga magulong ministro at magnanakaw. Tumango si Ye Fan at nagtanong, President Kung, hindi kita kilala noon, ngunit narinig ko ang ilan sa iyong mga gawa, at alam ko rin na ikaw ay dating punong ministro na nagsilbi sa bansa at sa mga tao. May gusto sana akong itanong sa iyo, sana sagutin mo ako ng totoo. Consort, please speak, sabi ni Kung Suo lang. Kumbaga, may dalawang opisyal, isa sa kanila ay gaaman sa pera, malabog, at malupit, ngunit siya ay may natatanging kakayahan at laging nakakagawa ng mga bagay na makakabuti sa bansa at sa mga tao sa pangkalahatang sitwasyon. Sa kabilang banda, bagaman malinis at banayad ang kausap, siya ay mahiyain at natatakot sa paggawa ng mga bagay. Iniisip ni Din Kung, mas mabuti ba ang unang uri ng mga opisyal, o ang pangalawang uri? Si Kung. Sumimangot si Zuo, nag-isip sandali, at nagsabi, bagaman ang unang uri ng mga opisyal ay papunahin ng mga tao, at kapuputan pa ng ilang tao. Pero para sa bansa, kaysa opisyal na pinupuri ngunit hindi kayang gumawa ng praktikal na gawain, mas gugustuhin pa nito ang may kakayahan na mapapakinabangan ng taong bayan ngunit masama ang reputasyon. May pakinabang at talo, walang perpekto, tama ba? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Natigilan sandali si Kung Suo, at may damdaming nagsabi, matagal ko nang alam na si Ye Concubine Ma ay isang makata ng dakilang paligsahan, at ang kanyang estilo ng pagsulat ay nabigla sa mundo, at talagang nagsalita siya ng mga hindi pangkaraniwang salita. Oo, may mga pagkalugi, ito ang katotohanan, paano makukuntento ang sinuman? Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi magdahan-dahan si Din Confucius, at pagkaraan ng ilang sandali, gumawa ng conclusion para sa ilang mga bagay, ilang mga tao? Tanong ni Ye Fan. Tumawa si Kung Suo, alam ng matandang ito na gustong kumbinsihin ako ng babaeng siya ng ganito. Gayunpaman, Concubine Ye, bakit sa tingin mo ay karapat-dapat kang hayaan ang matandang ito na maglaan ng oras upang hintayin ang iyong tinatawag na paggawa ng mga bagay na makabubuti sa bansa at sa mga tao? Totoo na ikaw ay isang henyo ng Shenlong clan, ngunit ikaw ay mas kabit ng dakilang ekspedisyon. Isang lingkod. Hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Kabanata 2268 Red Magpie. Iniisip ni Pangulong Kong na hindi ako kwalipikadong hilingin sa iyo na maghintay ng ilang oras. Tanong ni Ye Fan. Tama. Buong pagmamalaking sinabi ni Kung Suo, bagaman ang matandang ito ay isang karaniwang tao, itinuturing niya ang kanyang sarili na isang maliwanag at matuwid na buhay, naglilingkod sa bansa at sa mga tao. Sa harap ng napakalaking tama at mali, hinding-hindi ko ito titiisin dahil sa pinagmulan at pagkakakilanlan ni Ye. Ngumiti si Ye Fan at tumango, nang hindi nagsasalita, at direktang kumuha ng pinakamataas na kalidad na spirit level flying sword mula sa Sword God's Ring. Ang malamig na liwanag ay malamig, at ang lumilipad na espada na umiikot sa dilim, sa sandaling ito ay lumitaw sa pag-aaral, tila ginagawang puno ng kinang ang pag-aaral. Nanliit ang mga mata ni Kung Suo, at nang makita niya ang konsentrasyon ng halo sa espada, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagtataka, ang pinakamahusay na kalidad na spirit level na flying sword, 7 beses na pinipino ang Diyos. Nagbago rin ang mga paraan mula sa pagdadalisay ng mga espiritu tungo sa pagdadalisay ng mga Diyos. Ang pagdadalisay sa Diyos ay dapat magkaroon ng isang malakas na tabletang demonyo bilang material, at isama ang isang bakas ng kaluluwa sa espiritual na kasangkapan. Ang mga pildores ng demonyo na maaaring magamit upang pinuhin ang mga Diyos ay likas na mahalaga, ngunit kung mabibigo ang mga ito, ang mga espiritual na kasangkapan ay direktang aalisin.
Sa pangkalahatan, isa lamang itong high-grade spirit tool, at kahit isang top-grade spirit tool lang ang kwalipikadong gamitin para kumonsumo ng marami para palakasin ang mga Diyos. Ang lumilipad na espada ni Yefan na 7 beses ng dinalisay ay masasabing bihira sa mundo. Kahit na sa mata ng mga sinaunang mayayamang tao tulad ng 4 na pangunahing angkan, ito ay isang nangungunang koleksyon. Si Kung Zuo, na nagmula sa isang civilian background, ay natural na nabigla nang makita ang isang walang katulad na banal na sundalo. Kahit noong siya ang punong ministro, hindi pa siya nakakita ng espiritual na sandata para sa pagdadalisay ng mga Diyos ng 7 beses. Natatakot ako na ito ay isang tapos na produkto na hindi isa sa 1,000,000. Si Kung Zuo ay bumalik sa kanyang katinoan, nag-isip ng isang bagay, at same time na sinabi, "Ye concubine, ano ang ibig mong sabihin, gusto mong magkaroon ng 2 galaw sa matanda? Siguradong minamaliit mo ang matanda." President Kung, mali ang pagkakaintindi mo, gusto ko lang hawakan mo ang espadang ito, nakangiting sabi ni Yefan. Nang marinig ito ni Kung Zuo, tila bigla siyang natauhan. Tumawa siya at sinabi, ang espadang ito ay tiyak na isang bihirang sandata, ngunit kung gusto mong gumamit ng espada para suhulan ang matandang ito, masyado kang nag-iisip, Consort Ye. President Kung. Masyado kang mag-isip, kahit yumuko ka at magmakaawa sa akin, hindi ko ibibigay sa iyo ang espadang ito, hinahayaan lang kitang hawakan. Iyon lang, walang magawa si Yefan, napakaraming ideya ng matandang ito. Bagamat mayroong kasing daming lumilipad na espada sa kanyang Sword God Ring, kakaunti lang ang ganoong lumilipad na espada na 7 beses nang napino sa kasalukuyan. Ang ganitong uri ng espada ay higit na mahalaga kaysa sa isang Heavenly King Cultivator. Si Yefan ay isang escrimador, isang taong mahilig sa mga espada, at hinding-hindi madaling ibigay ang kanyang espada. Si Hua Xiaoluo, ang pinakamatandang disipulo, ang handang magbigay sa kanya ng isang mahusay na espada. Si Kung Zuo ay mukhang nag-aalangan, ngunit siya ay prangka, at wala siyang pakialam kung ito ay isang bitag. Inabot niya at hinawakan ang hilt. Bang-bang! Ang puso ni Kung Zuo ay tumibok ng malakas. Sa isang iglap, isang bakas ng Emperor-level sword intent aura na nakakabit sa sword ay nailipat kay Kung Zuo. Kahit na ito ay isang maliit na butil lamang, ang mga tao sa labas ng silid ay hindi man lang mapansin ito, ngunit ito ay sapat na upang manginig si Kung Zuo. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Kung Zuo, nakatingin kay Yefan na hindi makapaniwala. Pinisil ni Yefan ang kanyang kamay, at nawala ang lumilipad na espada. Napangiti siya ng mahina, President Kung, ngayon, mayroon ka bang pasensya na hintayin ako sandali? Napalunok si Kung Zuo at tumingin kay Yefan. Ang kanyang mga mata ay naging isang masalimuot at hindi masabi na emosyon, na may bahid ng matinding takot. Hindi nagtagal, lumabas si Yefan sa pag-aaral at umalis sa tirahan ng Confucius. Si Kung Zuo ay isang matalinong tao, ngunit kung minsan, ang ilang magulo na impormasyon ay makagambala sa kanyang paghuhusga. Kung siya ay makikinig, siya ay magiging madilim, ipaalam sa kanya ang ilan sa kakanyahan ng bagay, at natural niyang malalaman kung ano ang pinakamahusay na pagpipilian. Bagaman, maaaring ganap na baliwalain ni Yefan ang mga iniisip ng grupong ito ng mga pinuno ng paksayo ng sibilyan. Gayunpaman, naramdaman ni Yefan na makabubuting gumamit ng ilang salita upang mabawasan ang hindi kinakailangang pagdanak ng dugo. Kahit sino pa ang mamamahala sa mundo sa hinaharap, ang mga taong tulad ni Kung Zuo ay makakatulong sa pangmatagalang katatagan, magpapatahimik sa puso ng mga tao. Tiningnan ni Yefan ang oras at nagplanong bumalik sa National Teachers Mansion para makita kung ano ang takbo ng teleportation device ni Chu Yunyao. Ayon sa babae, posibleng makalusot ngayon at hayaan ang mga babae mula sa Sword God Peak na makarating sa Imperial City. Ngunit nang malapit na siyang bumalik, nakatanggap siya ng isang tawag, na lumabas na ang kandila ng tamang tagapag-alaga ng Huaximan. Kamahalan na Sword God, inistorbo ka ba ng batang babae? Mahinang tanong ng Candlelight doon, ang boses niya ay parang batang babae na 16-78, ngunit ang alindog ay talagang isang pamilyar na pabango ng babae. Ang malakas na kaibahan na ito ay nagpapalabas ng mapang-akit na tukso sa mga babae sa pamamagitan ng telepono. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito, malamig na sabi ni Yefan. Siya rin ang Panginoon na nakakain at nakakita nito noon, kaya hindi siya masyadong masigla. Biglang nakaramdam ng hinanakit si Zhuguang, at nagsabi, ang iyong kamahalan na Sword God ay talagang malamig, ngunit nasa kanila ang pangunahing impormasyon ng Lingmei, at plano kong talakayin ito sa iyo. Oh, mayroon. Nahanap mo si Chinger. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili, pagkatapos ng lahat, si Huaximan ay pinakakilala sa kanya, at hindi pa sila nahahanap ni Yingwei at Jinger. Ang iyong kamahalan na Sword God, kung may oras ka, gusto mo bang pumunta at makilala ang batang babae? Ilang salita, mas ligtas na sabihin ng harapan, dahil ang tinatawag na partition wall ay may mga tainga, mahinang sabi ni Zhuguang. Sumimangot si Yefan. Para sa kapakanan ni Ye Wanqing, isang biyahe lang ang kaya niyang gawin, at nagtanong, saan magkikita? Hindi malayo, kay Yanfang, Red Magpie Building. Bakit ka pumunta sa kay Yanfang? Naguguluhan si Yefan. Nagbibiro ang iyong kamahalan na Sword God, industriya ito ng iba, kumita ka lang, napahajijek si Candlelight.
Natahimik si Yefan saglit, hindi katakatakang napaka-charming nitong babaeng demonyo, at siya pa rin ang nagpapatakbo ng negosyo ng Kayonfang. Huaximan, tulad ng inaasahan, mayroong 3 relihiyon at 9 na estilo, lahat ay mayroon nito. Upang maiwasan ang ilang hindi kailangang gulo, si Yefan ay naging isang hindi pamilyar na mukha at pumunta sa Kayonfang. Walang masyadong tao sa Kayonfang sa maghapon, ngunit laging may mga tao sa kalsada. Kung may makakilala dito at ipapasa sa bahay, ito ay magiging mahirap. Paglakad ko papunta sa pinto ng Red Magpie Tower, sarado ang pinto. Tutal, araw noon, at hindi bukas ang negosyo dito. Hindi nakalock ang pinto, direktang itinulak ni Yefan ang pinto. Hanggang sa ikalawang palapag, naghahanap ng amoy ng kandila, pumasok si Yefan sa isang budwar na may insenso. Naghalo ang hangin sa amoy ng ilang halamang gamot, na malamang na masasabi ni Yefan. Iyon ay ilang nakakainis na halamang gamot, tumingin si Yefan sa isang pulang belo sa loob, at nakitang katatapos lang niyang maligo, at nakasuot lamang siya ng maliwanag na pulang sleeping bag. Ang palda, ang pink na leeg at ang nakalantad na kandila sa mga braso ng Jade ay lumalabas mula sa loob. Maaaring gamitin ng isang babae ang kanyang cultivation base upang direktang patuyuan ang kanyang mahabang buhok, ngunit gumagamit siya ng tuwalya at maingat na pinupunasan ito. Ilang hibla ng kalahating basang itim na buhok ang damaykit sa kanyang puting mala-jade na mukha. Ang mukha na walang fenday ay nawala ang mapang-akit na alindog ng unang pagkikita, at nagdagdag ng dampi ng lamang at delicacy. Kamahalan na Sword God, bakit nagbago ang mukha mo? Bahagyang ngumiti si Zhu Guang, na may pag-uugali ng isang batang babae, kahit na medyo inosente. Hinayla ni Yefan ang isang upuan at umupo, hindi natinag sa nakakaakit na kilos ng babae, at nagtanong, nasaan ang kapatid ko? Kabanata 2269 Hindi ka ba nasisiyahan? Marahan na bamantong hininga ang candlelight, huwag kang mag-alala, Your Excellency Sword God, pinunasan ng batang babae na si Rong ang kanyang buhok, at kakausapin kita ng detalyado. Itinaas ni Yefan ang kanyang kamay at ito ay isang pagsabog ng apoy ng dragon, at ang mataas na temperatura ay direktang nagpatuyo sa buhok ng liwanag ng kandila. Okay, pag-usapan natin ito, sabi ni Yefan. Hinaplos ng liwanag ng kandila ang kanyang tuyong buhok, at tiningnan ang lalaki na may hinanakit, na parang nagrereklamo na hindi niya maintindihan ang estilo. Kung nahanap mo ito, maaari mong matukoy ang lokasyon. Pero pag nasimulan mo na, talagang mapupunit ang mga kapwa natin estudyante sa kampo sa kaliwang bahagi ng Guardian. Iyong kamahalan na Sword God, umaasa ang batang babae na makuha ang isa sa iyo. Isang pangakong magliligtas sa atin sa pag-aalala sa hinaharap. Kung hindi, ang aking mga nasasakupan ay hindi mangangahas na madaling gumawa ng isang bagay laban sa parehong pamilya. Hindi kita pinatay sa Floating Cloud Valley, pangako lang, nakasimangot si Yefan. Sabi, kung wala kang kakayahang iyon, sabihin sa akin ng direkta ang lokasyon, at ako mismo ang gagawa nito. Nagpaut ang liwanag ng kandila, naglakad ng walang sapin sa harap ng lalaki, at walang alinlangan na umupo sa mga binti ni Yefan. Isang mala-orchid na halimuyak ang dumating sa mga butas ng ilong ni Yefan. Kinabit ng candlelight ang leeg ni Yefan gamit ang kanyang mga braso, at sinabing sabay kindat, Your Excellency Sword God, sa katunayan. Hanggat naging malapit ang ating relasyon. Natural lang natanggalin ang hindi pamilyar na mga kaklase, hindi ako nag-aalala. Ano sa palagay mo? Sabi ng candlelight, tumabi na siya at lumapit sa tenga ni Yefan. Ngumisi si Yefan, iniunat ang kamay at direktang hinawakan ang leeg ng babae, tumayo, diniin niya ito sa mesa ng walang awa. Bang! Isang mukha na masisira ng kandila ang direktang idiniin sa malamig na mesang bato. Hoy! Bagamat siya ay tinatrato ng walang pakundangan, si Zhu Guang ay hindi nagprotesta sa galit, sa halip ay nagpakawala ng mahinang singhot mula sa kanyang ilong. Sa daan-daang taon, wala pang lalaking nang ahas na tretuhin siya ng ganito. Sa Floating Cloud Valley noong araw na iyon, sa sandaling magtama ang kanyang mga mata, naramdaman niyang kaaway niya ang lalaking ito. Oo nga, alam na alam ng lalaking ito kung ano ang hinahanap-hanap niya. Dahil sa kakaibang stimulation na ito, namamanhid ang anit niya. Isang pares ng matubig na mga mata ang nagpakita ng nakakaawang tingin, at may mahinang pag-asa, sinabi ko ba sa iyo, hindi ka kwalipikadong makipag-ayos sa akin. Sa tingin mo kaya kitang hamakin. Isang matandang demonyong babae na daan-daang taong gulang na at nagkukunwaring bata pa. Ikaw ba? Malapit na. Ikaw lang. Karapat-dapat ka ba? Nakangiting sabi ni Yefan. Malungkot na bamulong ang candlelight, alam ng maliit na batang babae na mali ito. Hinihiling ko sa kamahalan na Sword God na parusahan ka, at hayaan ang inyong kamahalan na Sword God na harapin ito. Naglakas loob ka pa ring tawagin ang iyong sarili bilang isang maliit na babae. Kung gayon, paano dapat tawagin ng mga tao ang kanilang sarili? Mangyaring Panginoong Espada Diyos. Explicitly, what a bastard right guardian, the descendant of the Candle Dragon, sa paningin ko, isa ka lang walang hiyang slot. Tuwang-tuwa siya na nagsimulang manginig ang kanyang mga paa, at tila hindi na siya makatayo. Tama ang inyong kamahalan na Sword God. Ako ay isang maliit na asong babae.
Tawagin mo akong master. Guro. Guro. Mabilis ang paghinga ng Candlelight, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kulay ng pananabik na hindi may tatago. Humph, ngumiti ng masama si Yefan, walang hiya na asong babae, dahil napakawalan Gia mo, bibigyang kasiyahan kita ngayon. Pagkasabi na, hinawakan ni Yefan ang buhok ng babae at pilit na kinaladkad papunta sa bintana, hinayaan siyang humarap sa mataong kalye sa labas ng bintana. Bagamat walang tumitingin sa itaas mula sa unang palapag ng mga bintana, kitang-kita ng Candlelight ang mga taong dumadaan sa ibaba. Nang mangyari ang inaasahang bagay, dilat ang mga mata ni Candlelight, at gusto niyang sumigaw dumating ang boses, ngunit kinagat niya ng husto ang isa sa kanyang balingkinitang mga daliri ng Jade at tuwang-tuwa ang pagpatak ng maiinit na luha. Tila bumalik sa isipan niya ang ginagawa mo sa daan-daang taon na ang nakakaraan. Ano ba ang ginagawa mo, Guang? Sa isang patio, marahas na inagaw ng isang maharlikang lalaki ang isang magandang palumpo ng bulaklak mula sa kamay ng isang dalaga. Nahihiyang itinaas ng batang babae ang kanyang ulo, Daddy, Guanger likes these flowers. Shut up! Ikaw ang mahalagang purong dugong inapo ng aking Zulong clan, ang anak ng langit na bumuhay sa Zulong clan, at palaging kasama ang mga bulaklak at halaman na ito. Kasama, anong klaseng kagandahang loob? Pagkatapos magsalita, nagpakawala ang lalaki ng nagliliyab na puting liwanag, na sinunog ang lahat ng bulaklak at naging fly ash. Patuloy na dumadaloy ang mga kaisipan. Sa napakarilag na sala, Guanger, ito ang anak ni Elder Joe. Jin Aiseng niya ang dugo ni na Zuanming at Bai Zi. Siya ang pinakamagaling sa atin. Siya ay isang magandang kapareha para sa iyo, at dapat kang makisama sa kanya. Ngumiti ang lalaki at ipinakilala ang isang batang talent sa tabi niya. Binata at punong-puno ng kabataan, isang malamig at kaakit-akit na babae, ay bahagyang sinulyapan ang lalaki. Nakita ko ang anak, ang maliit na batang babae na nagsisindi ng kandila. Binati niya si Yingying. Namula ang mukha ng binata, at bakas sa mga mata nito ang kaba, I see. Nakita ko na si Miss Candlelight, at ikinararangal kung makarelasyon si Miss, talaga, pero mas mataas ako sa iyo, kaya hindi mahalaga sa iyo. Tanong ng Candlelight. Biglang namutla ang mukha ng binata, ay. Alam ko na minamaliit ako ni Miss Candlelight. Pero si Xiaosheng ay magsisikap na maglinang para maging karapat-dapat siya kay Miss. Kalimutan mo na, hinding-hindi ka na maabyutan. Ngumisi si Candlelight at tumalikod na para umalis. Guanger, anong ugali mo? Ang malakas na saway ni ama. Tumayo ang babae at malamig na sinabi, Ama. Sabi mo, ako ay isang purong dugong inapo ng kandilang dragon, paano magiging karapat-dapat sa akin ang ganitong uri ng basura? Balak mo bang mag-isa habang buhay? Kahit mag-isa ka mas mainam na mag-isa kaysa mamuhay kasama ang isang walang kakayahan na lalaki, hindi mabilang na mga larawan ang dumaan sa isang iglap. Pagkaraan ng hindi malamang oras, dahan-daang bumalik sa kanyang katinuan ang mga iniisip ni Candlelight, at nalaman niyang tahimik ang silid. Niluwagan niya ang kanyang mga daliri, at may isang hanay ng magagandang impresyon sa kanyang mga daliri, na may bakas ng dugo. Lumingon at tumingin kay Yefan sa likod niya, nahihiyang nagtanong si Zhu Guang, Guro. Hindi ka ba nasisiyahan? Sumimangot si Yefan, nakatingin sa mga pulang plum na nakakalat sa lupa, na may malaking ulo, ikaw ba? Niloloko mo ba ako? Originally, everything was fine, and I was quite devoted, hindi mo ba gusto ang isang ito? Pagkatapos ay bigyang kasiyahan ang babaeng ito, si Yefan mismo ay hindi si Liek Xiaohui. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Yellow Flower Girl talaga ang babaeng ito. Kakaiba rin na ang liwanag ng kandila ay nakakaakit, hindi man lang ito napansin ni Yefan. Ang liwanag ng kandila ay unti-unting naunawaan, at agad na itinikom ang kanyang mapupulang labi, muling nagpakita ng kaakit-akit ng ngiti. Master, kanina lang. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at tumawa, ang demonyong babaeng ito ay talagang hindi mapaluhan ng hindi nakikita ang kabaong. Dahil handa siyang lumabas, bakit siya magdadalawang isip? Pagtayo, si Yefan ay naglakad papunta kay Zhuguang at nagutos, bumalik ka. Oo, guro. Ang mga mata ni Zhuguang ay puno ng kagalakan. Sa ilalim ng kalangitan ng parehong imperial na lungsod. Sa kabilang dulo, umalis si Yefan sa Confucius Mansion hindi nagtagal. President, narinig ko na dumaan si concubine niya. Did. Sinaktan ka niya. Tanong ni Auhan habang nakatayo sa study ni Kung Zuo na may pag-aalala sa mukha. Tahimik na ibinaba ni Kung Zuo ang kanyang ulo at umupo sa upuan ng mahabang panahon bago niya itinaas ang kanyang ulo mula sa malalim na pag-iisip. Auhan, nasa Imperial Tomb ka kagabi, ano ang nahanap mo? Tanong ni Kung Zuo. Naningkit ang mga mata ni Auhan, agad siyang naglabas ng 2 dummy sa kanyang storage bag at itinapon sa lupa. Presidente, Zhenbeihu's Mansion, Shenlong Clan, ang ebidensya ng pagtataksil ay narito na. Kabanata 2270 oras na para magpaalam. Kamahalin. Sa sobrang takot ni Kung Zuo ay halos lumuhad siya at yumuko, ngunit pagkatapos ng isang malapitang pagtingin, napagtanto niyang may mali. Ito ay, President, hindi ito tao. Ito ay isang tupay. Sabi ni Auhan, inabot at sinunggaban ang Peking Emperor Mingde.
Isang mekanikal na braso ang direktang hinugot. Nang makita ang panloob na istruktura ng dummy, biglang natauhan si Kung Suo. Ang mausoleum ng emperador, ito ba ang dalawang puppet? Oo, tumanggo si Auhan at sinabi, Presidente, lahat tayo ay nalinlang, kung walang aksidente, ang kataas-taasang emperador at ang kanyang kamahalan ay parehong napatay. Ang concubine niya na iyon ay dapat na nasa likod ng mga eksena. Sa suporta ng Shenlong clan, hindi niya magagawang patayin ang Emperor Taishang, isa sa mga tunay na 12 santo ng ilong Shelon. Ay sumusuporta kay Ye concubine, at si Tuyu ay handang makasama si Ye Fan. Ang bagay na ito ay hindi maliit na bagay, dapat nating ipaalam sa pamilyang Su, at maging sa lahat ng iba pang mga pamilya ng mga pinili sa lalong madaling panahon. Pinaghihinalaan ko na ang pagsusuri ng imperial ng banal na emperador ay isang malaking pagsasabuatan, at gustong agawin ng pamilya Shenlong ang trono. Nang matapos magsalita ang alagad, lumitaw ang isang mapait na ngiti. Pagsasabuatan. Ito ay isang pagsasabuatan sa lahat. Kung gusto ng Sword God na patayin ang 2 taong ito, hindi niya kailangan ng suporta ng Shenlong clan. Napabuntong hininga si Kung Suo sa kanyang puso. Auhan, ang bagay na ito. Ayaw mong lumabas at magpanggap na hindi ito nangyari, sabi ni Kung Suo. Namutla ang mukha ni Auhan, ano? Din, tama ba ang narinig ko? Huwag kang mag-alala, ang matandang ito ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit niya ginawa ang desisyong ito. Kailangan mo lang maghanda ng mabuti para sa Imperial Exam ng Holy Emperor, others, don't worry about it, sabi ni Kung Suo. Nanlalabo ang mga mata ni Auhan, at sa wakas, nagngangalit siya at sinabing, Din, hayaan mo akong magtanong, tinakot ka ba ng Shenlong clan? Mataimtim na sinabi ni Kung Suo, huwag mag-isip ng walang kaparerekan, kahit na ang matanda ay hawakan ng kutsilyo sa kanyang leeg, hinding-hindi niya ipapasuko ang matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang mga bagay sa iniisip mo. Ang ilang mga bagay, ang matanda ay hindi komportable na sabihin sa iyo, ito ay para sa kapakanan ng hello. Sa pagkakataong ito, hindi natin ito kakayahan, maimpluwensyahan natin ito, unti-unting naging malungkot ang mukha ni Auhan, hinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay, medyo namamaos ang kanyang lalamunan, Presidente, lagi kong iniisip na ikaw siya ay isang hindi makasarili at matuwid na scholar. Hindi ko akalain, isa ka ring taong nananakot sa malambot at natatakot sa mahirap. Sa panunood ng Shenlong clan na ginawa ang pagpatay sa monarko, hindi ka nang ahas na ibunyag ang katotohanan. Auhan. Bakas sa mga mata ni Kung Suo ang galit, ngunit muli siyang umiling. Umiling siya, napabuntong hininga siya, hindi kita masisisi, kung tutusin, hindi mo naiintindihan ang ilang mga bagay. Pagkatapos ng isang. Samantalang, natural mong malalaman ang lahat ng dahilan. Ngayon, dapat bumalik ka muna. Tandaan, huwag mong sabihin ang lahat dito. Idawit ang mga inosenteng tao at maging sanhi ng kamatayan. Kinaikit ni Auhan ang kanyang mga mata, at pagkatapos ng ilang pagbabago sa kanyang mukha, agad siyang lumuhod. Saglit na natigilan si Kung Suo, pagkatapos ay humakbang pasulong at sinabing, Anak, ano ang nangyayari sa iyo? Please promise me one thing from the Dean. Sabi ni Auhan sa mahinang boses. Sinabi ni Kung Suo, ano ang problema, tumayo at sabihin. Kung hindi pumayag ang Dean, hindi babangon si Auhan, sabi ni Auhan. Walang magawa si Kung Suo, lumapit kay Auhan, at sinabing, nangako sa iyo ang matanda na ayos lang, anak, ano ang problema? Biglang inangat ni Auhan ang kanyang ulo at ngumiti ng kakaiba, salamat sa iyong maingat na paglilinang sa mga nakaraang taon, ngunit. Panahon na para magpaalam. Bago pa makapag-react si Kung Suo, isang mata ko na hayop ang biglang lumitaw. Ikaw. Bago magkaroon ng oras si Kung Suo para mag-ehersisyo, ang kanyang katawan at buong katawan ay hindi napigil ang sinipsip sa anino ng halimaw. Si Auhan ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay pula at puti, at pinilit niya ang pagtatanim ni Kung Suo na marahas na sumipsip. Pagkatapos ng isang stick ng insenso, muling lumitaw ang anino ng hayop, at iniluwa ang isang bangkay ni Kung Suo. Sa mga mata ni Auhan, may dilaw na liwanag na parang mga mata ng mabangis na hayop. Pinlit mo ako, malaki ang tiwala ko sa iyo, pero kasama mo ang lalaking nagngangalang Ye. Pumunta ka dyan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo, mali ang pinili mo. Ang mukha ay kalmadong nagsimulang ayusin ang eksena. Binuksan niya ang mga daliri ni Kung Suo, at sa dulo ng kanyang daliri, isinulat niya ang salitang, layag, sa lupa. Sa junction ng ilang at ang Great Expedition, mayroong isang walang nakatira na lambak ng nyebe. Sa isang hindi mahahalata na kuweba sa dingding ng bundok, ang pader na bato ay naiilawan ng isang sinaunang bato na parol. Isang babaeng naka-purple dress ang pumasok sa kuweba. Miss Nyenze. Ang magalang na binati ng 2 gwardya mula sa Washo sect ang babae nang makita nila ang babae. Tumanggo si AZ, ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, lumabas kayo, pupunta ako sa bilanggo at may itatanong. Miss, sinabi ni Zuo Hufa na hindi namin maaaring iwan ang aming mga post ng walang pahintulot, sabi ng isang tao. Stop talking nonsense. Pinapanta ako ng kapatid ko, lumabas ka. Saway ni AZ. Nang marinig ito ng dalawa, hindi sila nang ahas na sumuwi, at masunurin silang lumabas ng yungib.
Mabilis na naglakad si AZ patungo sa selda ng kulungan sa kuweba, at ang dalawang tao na ikinulong ng mga pinong tanikala na bakal ay sina Yun Songhae at Ye Wanqing. Magaling si Ye Wanqing, ngunit nakalok. Ngunit ang buong katawan ni Yun Songhae ay matamlay, ang kanyang buhok ay kulay abo, at ang kanyang katawan ay tila walang iba kundi balat at buto. Songhae. Nang makita ang hitsura ni Yun Songhae, hindi napigilan ni AZ na napasigaw at mabilis na tumakbo. Sumandal si Yun Songhae sa dingding, tumingin sa babae na may madilim na mga mata, at mahinang nagsabi, "Ikaw. Anong ginagawa mo dito?" Napaluha si AZ, ang tamang tagapag-alaga ng Hoaxman ay nanguna sa isang tao na salakayin ang pamilya ng aking kapatid. Ngayon, walang pakialam ang kapatid ko sa pagpunta dito, PayPal-abasan agad kita. Hey! Ngumisi si Yun Songhae, anong mga trick ang sinusubukan mong laruin? Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Inalis mo na. Karamihan sa aking katawan ay dumudugo, at kinuha ko ang biling san. Ipinaubaya ko na sa iyo, bakit pa ako kumilos ng ganito? Narito na ang panlunas sa biling san. Nagmamadaling naglabas si AZ nang isang ilagay ang maliit na bote ng porselana sa bibig ni Yun Songhae, inumin mo ito dali, para mabilis kang gumaling. Si Yun Songhae ay mukhang walang pakialam at ayaw bamukan ng kanyang bibig. Hindi na masyadong pinansin ni AZ, pilit niyang ibinuka ang bibig ng lalaki at ibinuhos dito ang antidote. Hindi mo kailangang maniwala sa akin, ngunit sinusubaybayan ng kapatid ko ang lahat noon pa man. Kung sasabihin ko sa iyo ang totoo, pareho kayong mamamatay ni Ye Wanqing. Hindi ako papayag ng kapatid ko na ipagkanulo ako kahit kaunti. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hanggat gusto ko ang mga bagay, sisirain niya ang lahat. Pati na ang mga tao. Sabi ni AZ, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Titig na titig si Yun Songhae sa babae, medyo natarante siya at hindi alam kung alin ang paniniwalaan ang totoo at alin ang mali. Kinuha ni AZ ang susi, at pagkatapos i-unlock ang chain ni Yun Songhae, mabilis na tumakbo sa gilid ni Ye Wanqing at binuksan ang chain ni Ye Wanqing. Miss Ye, pasensya na, umalis ka na lang kasama si Songhee, ang kapatid ko ay abala sa pakikitungo sa mga tao sa liwanag ng kandila, kailangan mong tumakas ngayon. Masakit na hinimas ni Ye Wanqing ang kanyang pauso, nag-aalinlangan, nagsisinungaling ka na naman ba? Di ba sabi mo gusto mong patayin ang asawa mo noon? Isa pang pakikipagsapalaran upang iligtas tayo ngayon. Kung hindi ko sinabi iyon, tuluyang sisirain ng kapatid ko si Songhae. Ngunit hanggat sinasabi kong gusto kong mamatay si Songhae, hindi hahayaan ng aking kapatid na mamatay siya, hindi mo maiintindihan, ang aking kapatid ay ganoong uri ng tao. Hindi mo ako mapaniwalaan, ngunit may mas masahol pa bang sitwasyon kaysa ngayon. Sige na. Nagmamadaling udyok ni AZ. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.